Siya ay isang batugan na buong araw nanonood ng anime. Pero pagkatapos sumali sa army, naging bayani siya na nagligtas ng mundo mula sa pagsalakay ng mga magical creatures. Si Yoji Itami, isang malungkot na binata sa edad na 30, ay nagtatrabaho sa Japanese Army para lang makabili ng mga anime waifu body pillows. Isang araw, habang papunta siya sa isang anime convention, biglang nagbukas ang isang misteryosong gate. Mula rito, lumabas ang napakaraming nakakatakot na mythical creatures tulad ng dragons, armored knights, at elves. Nagsimula silang maghasik ng lagim sa syudad, sinisira ang mga gusali at nagdudulot ng kaguluhan. Dahil dito, agad na kumilos ang military para pigilan ang kaguluhan. Ang mga helicopters ay umatake sa fire dragons habang ang ground forces naman ay nakipaglaban sa knights at elves. Sa gitna ng kaguluhan, ang pinaka-iniisip ni Itami, ang anime convention na baka ma-cancel dahil ayaw niyang tumagal pa ang kaguluhan, nagdesisyon siyang kumilos. Niligtas niya ang isang police officer sa pamamagitan ng pagstab sa isang knight gamit ang spear knife. Pinangunahan niya ang mga locals at tourists papunta sa Royal Palace para sa kaligtasan. Matapos ang lahat, sumama siya sa defense forces at lumaban sa mythical creatures. Ang hindi alam ng karamihan, si Itami ay miyembro ng isang elite na grupo ng mga sundalo na sinanay katulad ng US Army Green Berets at Delta Forces. Ilang araw matapos ang insidente, na-promote si Itami bilang first lieutenant dahil sa kanyang katapangan. Pinarangalan siya ng gobyerno ng Japan dahil sa pagsuporta niya sa Japanese Defense Forces para masugpo ang mga dayuhang mananakop at maiwasan ang mas malaking pinsala sa Ginza region. Pero hindi pa tapos ang banta dahil nananatiling bukas ang gate. Posible pa ring magbanggaan ang dalawang mundo anumang oras. Dahil dito, nagdesisyon ang Japanese government na magpadala ng isang espesyal na grupo sa kabilang panig ng gate para alamin ang mga misteryo ng ibang mundo. Kasama si Itami, na mas interesadong dumalo sa mga anime at manga events kaysa sa military duty, sa espesyal na defense force team na ito. Sa kabila ng kanyang carefree attitude, ang military training at kaalaman niya sa historical at fantasy characters mula sa anime at manga ay naging malaking tulong sa misyon. Pagkalipas ng 3 buwan, handa na ang special forces, kasama ang tanks, troops, at heavy equipment para tumawid sa misteryosong gate. Ngunit sa pagpasok nila, isang eerie at deserted na landscape ang sumalubong sa kanila. Barren land ang bumungad, na tila walang buhay hanggang sa abot ng tanaw. Sa una, ang team ay naguguluhan, hirap intindihin ang kanilang paligid. Hindi nila alam na tumapak na sila sa isang mundo na puno ng dragons, magic, at mga mythical creatures na nagtatago sa dilim, naghihintay lamang ng tamang pagkakataon para ipakita ang kanilang tunay na panganib. Nang malaman ng mystical imperial capital ang pagdating ng Japanese army sa pamamagitan ng gate, mabilis silang nagdeklara ng alerto. Ang hari, nababahala sa banta mula sa hindi kilalang kalaban, agad na tumawag ng isang royal meeting kasama ang kanyang mga ministro upang talakayin ang sitwasyon at bumuo ng plano ng aksyon. Si Mariskel, ang royal minister, ay tahasang inakusahan ang hari na responsable sa pagkamatay ng higit kalahati ng kanilang royal army. Sa sagot naman ni Emperor Mold, matapang niyang ipinagtanggol ang kanyang desisyon, idineklara na hindi siya magpapabaya habang may dayuhang kaharian na nagkakampo malapit sa gate. Iniutos niya na ipaghanda ang kanilang hukbo para sa labanan. Kahit na binalaan siya ni Minister Castle na ang labanan ay magdudulot ng matinding pagdanak ng dugo, nagmatigas ang hari at inutusan ang kanyang mga ministro na magpadala ng mga kinatawan sa mga kalapit na kaharian upang humingi ng tulong para protektahan ang kontinente mula sa mga dayuhang mananakop mula sa ibang mundo. Samantala, narinig ng tribal kingdom ang tungkol sa pagdating ng Japanese army, kaya agad silang tumawag ng pulong kasama ang kanilang mga commander. Nang tanungin ng mga lider ng Duran tungkol sa kalagayan ng Imperial Army, nagsinungaling ang kinatawan ni Emperor Molt, sinabing abala ang Imperial Forces sa pakikipaglaban sa mga kalaban sa Arnes Hill kaya hindi sila makakasama. Ngunit si Lord Duran, ang military commander ng Tribal Army, ay nagduda sa pahayag dahil wala siyang nakitang maraming kalaban sa Arnes Hill. Sa kabila nito, iginiit ng kinatawan ng Emperor na dapat umatake sa mga kalaban pagsapit ng bukang liwayway kinabukasan. Sa sandaling ibinigay ang utos, mabilis na nagkaroon ng kaguluhan sa kampo. Ang bawat commander ay sabik na mauna sa harapan ng labanan. Ngunit si Lord Duran, nararamdaman ang panganib ng paparating na labanan, ay nagdesisyon na panatilihin ang kanyang mga tauhan sa likod upang mailayo sila sa agarang gulo. Kinabukasan,
Sinabi ng mga commander ng Alguna at Mawin armies kay Lord Duran na handa na silang umatake, ngunit hindi pa rin nila makita ang Imperial Army. Dahil dito, nagsimula silang magmarcha patungo sa Japanese forces. Subalit, bago pa sila makapagsimula ng pag-atake, ang Japanese Army ang unang umatake. Nagpakawala sila ng mga air bombs at missiles, na pumatay at sumugat sa humigit kumulang 10,000 sundalo sa isang bagsakan lamang. Matapos ito, sinundan ng Japanese Army ang kanilang pangalawang pag-atake, na tuluyang pumatay ng karagdagang 40,000 sundalo, dahilan upang mas lalo pang magulo ang puwersa ng kaaway. Sa gabi, nagtipon muli ang mga military commanders sa kampo at tinanong si Lord Duran kung dapat na ba silang umurong mula sa labanan, dahil nawalan na sila ng higit sa kalahati ng kanilang mga sundalo at 2 mahahalagang lider militar. Ngunit matapang na sumagot si Lord Duran na huli na para umatras. Hindi siya titigil hanggat hindi niya nakakamit ang hustisya para sa kanyang mga namatay na kasama. Plano niyang salakayin ang military base ng kalaban sa gabi. Subalit, muli silang naunahan ng Japanese Army, na naglunsad ng isang malupit na atake gamit ang missiles at rockets. Sa gitna ng matinding labanan, si Lord Duran ay matinding nasugatan, at ang Japanese Special Forces ay muling nakapatay ng higit sa 60,000 sundalo. Samantala, nang malaman ng Emperor na natalo na ang tribal armies at nagsisibalikan na ang mga ito sa kanilang mga nayon, gumawa siya ng isang malupit na hakbang. Inutusan niya ang kanyang ministro na lasunin ang mga balon ng tubig at sunugin ang mga bahay ng mga tribo. Sa ganitong paraan, mawawalan ng resources ang mga ito at hindi na muling makakabangon laban sa Emperor. Bigla, dumating sa royal court ang anak ng hari na si Princess Pina Colada. Galit niyang inakusahan ang hari bilang dahilan ng pagkatalo ng kanilang hukbo sa Arnes Hill. Ngunit upang patahimikin siya, inutusan siya ng hari na isama ang ilang sundalo at siyasatin ang mga kampo ng kaaway. Kinabukasan, inatasan ng Special Defense Forces na pag-aralan ng kaharian ng kaaway at ang kanilang paraan ng pamumuhay. Para maisakatuparan ang misyong ito, si Yoji Itami ang hinirang na leader ng kanyang platon. Pumunta sila sa mga nayon upang makipag-ugnayan sa mga lokal at magtatag ng magiliw na relasyon. Habang papalapit sila sa huling nayon sa dapit hapon, nagulat sila nang makita ang kagubatan kung saan matatagpuan ang mga tirahan na nilalamon ng malaking apoy. Makapal na itim na usok ang bomb-alat sa langit. Nang tingnan ni Itami ang paligid, nakita niya ang isang napakalaking red dragon na nagpapakalat ng apoy sa kagubatan. Matapos lumipad palayo ang dragon, inutusan ni Itami ang kanyang mga kasama na tumulong apulahin ang apoy at maghanap ng mga posibleng nakaligtas. Pagdating nila sa nayon, kanilang natuklasan na lahat ng residente ay namatay sa sunog. Sa gitna ng nakakapagod na misyon, lumapit si Itami sa isang balon upang magigib ng tubig. Habang ibinababa niya ang timba, bigla itong tumama sa ilalim na may malakas na tunog. Nang sumilip sila sa loob, kanilang nakita ang isang walang malay na elf girl na nakahiga sa ilalim ng balon. Agad na bumaba si Itami sa tulong ng kanyang mga kasamahan upang iligtas ang elf girl. Nang mailabas na siya ng ligtas, agad siyang dinala ng mga mediko sa isang malapit na tent para masuri ang kanyang kalagayan. Sinimulan nilang suriin ang kanyang vitals, maingat na mino-monitor ang temperatura ng kanyang katawan at ang kanyang paghinga. Habang naghihintay si Itami at isa sa kanyang mga kasamahan sa labas, napansin ni Itami na tila masyadong excited ang kanyang kasama. Mapusyaw na pamumula ang makikita sa kanyang mukha. Sa kanyang karaniwang biro, tinanong ni Itami kung nagkaroon na ba ito ng special interest sa mga elf. Ang kanyang kasama, namumula sa hiya, ay muntik nang sumagot nang biglang lumabas ang isang mediko mula sa tent, tinapos ang kanilang usapan. Inilahad ng mediko na unti-unting bumabalik sa normal ang temperatura ng elf girl at hindi na siya nasa bingit ng kamatayan. Ang balitang ito ay nagbigay ng malaking ginhawa kina Itami at sa kanyang kasama. Subalit, mukhang hindi pa rin sigurado ang mediko sa susunod na hakbang. Bumaling siya kay Itami at nagtanong kung ano ang gagawin nila sa elf girl ngayon na siya ay ligtas na. Walang pag-aalinlangan, sumagot si Itami na, dahil sa pagkawasak ng nayon dulot ng sunog, hindi nila maaaring iwan ang elf girl upang mamatay. Wala na siyang lugar na matatawag na tahanan, iminungkahi ni Yoji Itami na dalhin ang elf girl pabalik sa kanila bilang isang refugee. Agad namang sumang-ayon ang medic at mabilis na naghanda para sa transportasyon ng elf girl. Handang-handa na ang team na magpatuloy, determinado silang siguraduhing ligtas siya. Habang papunta sila sa Ara Station, nagpasya si Itami at ang kanyang team na huminto muna sa Kota Village bago bumalik sa kanilang military base.
Pagdating nila sa tahimik at magandang nayon, agad na kinausap ni Itami ang mga village elders. Ipinaalam niya sa kanila ang tungkol sa sunog sa kagubatan at kung paano ganap na nawasak ang mga kalapit na nayon. Ipinaliwanag din niya na ang may kagagawan ng trahedyang ito ay isang fire dragon na sinunog ang lahat ng madaanan nito. Sa kabutihang palad, nailigtas nila ang isang elf girl mula sa kalamidad. Gayunpaman, nang tanungin ni Itami kung maaaring manatili ang elf girl sa nayon, malungkot itong tinanggihan ng elder. Ipinaliwanag ng matanda na hindi nila maaaring tanggapin ang isang elf, at bukod pa roon, naghahanda na rin ang mga villagers na lumikas upang makaiwas sa panganib ng apoy. Nang tanungin ni Itami ang dahilan, sinabi ng village headman na kapag natikman na ng fire dragon ang laman ng tao o elf, patuloy nitong aatakihin ang mga nayon at bayan. Samantala, sa gilid ng Kota Village, nakatira ang isang wizard na nagngangalang Kay kasama ang kanyang apprentice na si Lily. Nagpaplano rin silang lumikas mula sa nayon, ngunit maliit lamang ang kanilang carriage kaya't hindi nila madadala ang lahat ng magic books ng wizard. Iminungkahi ni Lily na dalhin na lang ang mga pinakamahalagang libro. Habang naglalakbay, dumaan sila sa Kota Village kung saan ang mga villagers ay abala na sa kanilang paglikas. Subalit, nasira ang isang carriage dahil sa sobrang bigat ng karga at naputol ang axle nito. Tumulong sina Itami at ang kanyang mga sundalo na ayusin ang carriage. Si Lily, na hindi pa nakakakita ng mga sundalong suot ang kakaibang uniforme, ay mabilis na bumaba mula sa carriage at tumakbo papalapit kay Itami upang tingnan siya at ang kanyang mga kasama. Ngunit bago siya makalapit, nakita niya ang isang elf girl na kalahating walang malay at ginagamot ng medics sa grupo ni Itami. Labis siyang namangha sa kakaibang presensya ng mga taong ito. Bigla, isang kabayo ang nagwala at tumayo sa likod nitong mga paa, tila handang tapakan si Lily. Sa isang iglap, isa sa mga sundalo ang bumaril at napatumba ang kabayo, iniligtas si Lily mula sa tiyak na kapahamakan. Si Lily, bagamat takot, ay napagtanto na iniligtas siya ng mga kakaibang taong ito. Ang kanyang respeto para sa kanila ay lalong tumindi. Kalaunan, isa sa mga tauhan ni Yoji Itami ang nagtanong ng nag-aalala kung kailangan ba nilang alagaan ang mga walang tirahang villagers dahil walang royal army o tulong na paparating para sa kanila. Sumagot si Itami na nalaman niya mula sa mga village heads na wala ni isa sa kanilang mga military commanders ang nakabalik mula nang ipadala sila upang labanan ang Japanese Special Forces sa Arnes Hill. Kinabukasan, nagsimula ang paglalakbay ni Itami at ng kanyang platon kasama ang mga villagers upang makahanap ng angkop na lugar para sa kanilang paninirahan. Habang naglalakad, isa sa mga kasama ni Itami ang nagtanong kung hanggang kailan magpapatuloy ang pagtakas ng mga villagers. Sumagot si Itami na magpapatuloy ang pagtakas hanggat hindi sila sigurado na hindi babalik ang Fire Dragon. Dagdag pa niya, ang ganitong kapalaran ay dinaranas ng mga refugees saan mang panig ng mundo. Pagkalipas ng ilang oras ng paglalakad, isang carriage na naman ang nasira. Sinabi ng village headman sa may-ari na dalhin na lang ang mga pinakamahalagang gamit at magpatuloy sa paglalakad dahil hindi sila maaaring magtagal sa lugar na iyon. Sa gulat ng lahat, iniutos ni Itami na sunugin ang carriage. Nang kumprontahin siya ng isa sa mga medics ng galit, kalmado niyang ipinaliwanag na ginawa niya ito upang mapanatili ang kaligtasan ng lahat. Ipinaliwanag ni Itami na ang pamilya na may-ari ng nasirang carriage ay ayaw nang magpatuloy sa paglalakbay. Hindi rin siya maaaring humingi ng backup na sasakyan dahil nasa teritoryo na sila na malapit sa front lines. Kung tatawag sila ng tulong dito, maaaring umatake ang kalaban at magdulot ng malawakang labanan kung saan posibleng madamay ang mga inosenteng villagers. Ang ganitong hindi planadong labanan ay magdudulot ng malubhang pagkawala ng buhay at ari-arian. Bigla, ang driver ay nagulat kay Itami na may paparating na mga nilalang. Mabilis na kinuha ni Itami ang kanyang binoculars at nakita ang isang kawan ng crows na papalapit. Ngunit nang tingnan niya ng mas maigi, nagulat siya nang makita ang isang magandang gothic lolita, isang batang babae na parang karakter mula sa kanyang paboritong anime at manga. Habang nakatingin, isang grupo ng mga bata mula sa village ang masayang bumaba mula sa jeep at tumakbo patungo sa gothic lolita girl. Kahit hindi naiintindihan ni Itami ang wika ng batang babae, halata niyang napakapalakaibigan nito sa mga bata. Ipinabatid ng mga bata sa gothic lolita girl na tumatakas sila mula sa nayon dahil sa banta ng Fire Dragon. Ang batang babae, puno ng kuryosidad, ay tumingin kay Yoji Itami at lumapit sa kanyang jeep habang nakatingin ng may paghanga sa kakaibang sasakyan at sa grupo ng mga estrangherong nakaupo sa loob nito.
Sinabi ng mga bata na mababait sina Itami at ang kanyang mga kasamahan dahil tinulungan sila nitong makatakas mula sa Fire Dragon. Sa malandi at pabirong tono, tinanong ng Gothic Lolita Girl si Itami kung maaari rin siyang sumakay sa sasakyan. Pero dahil hindi masyadong naiintindihan ni Itami ang kanyang wika, natulala lang ito, mukhang nawawala sa sarili. Walang paabi, bigla na lang tumalon ang batang babae sa loob ng jeep at komportableng naupo sa kandangga ni Itami. Habang hirap na hirap si Itami sa nerbiyos at halos hindi makahinga, ang kanyang mga kasamahan naman ay nagulat sa nangyari. Samantala, ang batang babae ay mukhang nag-e-enjoy na tinutokso si Itami, habang patuloy naman siyang nagmamakaawang bumaba ito mula sa kanyang kandanggan. Pagkaraan ng ilang sandali ng biyahe, inabisuhan ng driver si Itami na nakarating na sila sa Rock Hill, na nangangahulugang malayo na sila mula sa nayon. Sumilip si Itami sa bintana ng jeep upang tingnan ang mga villagers na sumusunod sa likod nila, pero napansin niyang unti-unting umiinit ang panahon, at hindi siya mapakali sa kakaibang init na nararamdaman. Nang tumingin siya ng maigi sa araw, nakita niya ang anino ng isang dragon na papalapit. Sa takot, sumigaw si Itami sa tuktok ng kanyang boses, pero bigla nilang nakita na kinain ng isang mas malaking dragon ang mas maliit na dragon. Sa kanilang pagkabigla at pagkasindak, natuklasan nila na ang mas malaking nilalang ay ang Fire Dragon. Nagsimula itong magbuga ng apoy sa mga villagers at kanilang mga gamit, dahilan upang magtakbuhan sila para sa kanilang buhay. Nagulo ang lahat sa Rock Hill, habang ang villagers ay tumatakas sa takot sa dugo ang dragon. Sinira ng dragon ang mga carriage, hinabol ang mga bata, at sinunog ang lahat ng madaanan nito. Mabilis na nakabawi si Itami mula sa pagkabigla at agad na inutusan ng kanyang pluton na ibaling ang atensyon ng dragon upang makahanap siya ng pagkakataon na barilin ito. Sinimulan niyang atakehin ang dragon gamit ang kanyang machine gun, ngunit nagbuga ng apoy ang dragon patungo sa kanilang direksyon. Napagtanto ni Itami na wala silang laban sa nakakatakot na apoy ng halimaw. Sa gitna ng kaguluhan, narinig ang malalakas na putok at ingay ng baril, kaya nagising ang elf girl. Agad niyang sinabi kay Itami na dapat nilang tamaan ang mga mata ng dragon upang mapinsala ito. Walang pag-aalinlangan, inutusan ni Itami ang kanyang pluton na ituon ang kanilang mga bala sa mata ng dragon. Di nagtagal, isang grenade ang inihagis patungo sa mata ng dragon ngunit bahagyang sumablay. Agad namang tumalon mula sa jeep ang Gothic Lolita Girl at ginamit ang kanyang sandata upang atakehin ang dragon. Ang kanyang matapang na hakbang ay nagbigay ng sapat na oras upang may pasabog ang granada sa tamang target. Sa wakas, tumama ang missile sa dragon, dahilan upang ito ay sumigaw sa sakit bago tuluyang lumipad palayo sa kalangitan. Matapos harapin ang dragon, ang mga sundalo ay nagtipon upang ilibing ang mga bangkay ng mga nasawing villagers at mag-alay ng panalangin para sa kanilang kaluluwa. Habang abala ang lahat, napansin ni Yoji Itami ang isang maliit na batang babae na humahagulgol sa tabi ng mga labi ng kanyang mga magulang. Lumapit siya upang aluin ang bata, binibigyan siya ng kaunting ginhawa sa gitna ng kanyang kalungkutan. Pagkatapos nito, isang miyembro ng pluton ang nagulat kay Itami na ang ilang villagers ay pansamantalang titira sa mga kamag-anak nila sa malapit, habang ang iba naman ay maghahanap ng bagong lugar sa mga karatig na bayan o nayon. Lumapit si Itami sa village elder at tinanong tungkol sa mga ulilang bata. Sa malamig na tono, sinabi ng elder na hindi nila kayang alagaan ang mga bata dahil kailangan din nilang unahin ang sarili nilang kaligtasan. Dahil dito, ipinakita ni Itami ang kanyang kabutihan at nagpasya siyang dalhin ang mga ulilang bata sa Arnes Base Camp. Ang desisyong ito ay nagbigay ngiti sa mga mukha ng villagers at ng kanyang pluton. Samantala, ang elf girl ay patuloy na binabangungot tungkol sa araw na winasak ng Fire Dragon ang kanilang mapayapang kagubatan. Sa kanyang panaginip, naalala niya ang kanyang ama na may pag-aalala siyang binuhat at ibinaba siya sa balon upang mailigtas mula sa lagim ng apoy. Nagising siya ng bigla, tumingin sa paligid na puno ng kaba, ngunit agad ding kumalma nang mapagtantong kasama niya si Itami at ang kanyang squad of heroes. Pagkalipas ng ilang oras, nakarating sila sa Arnes Hill. Ngunit, sinalubong sila ng kanilang superior na agad pinagalitan si Itami dahil sa pagdala ng mga ulilang bata sa kampo. Sa kanyang karaniwang kalmadong paraan, pabirong tinanong ni Itami kung malibang dalhin ang mga batang inabandona upang bigyan sila ng ligtas na tirahan. Sumagot ang opisyal na tiyak na isang masamang ideya ang ginawa ni Yoji Itami. Sa Japan, natanggap ng commander ang detalyadong ulat mula sa Special Defense Forces tungkol sa progreso sa Mythical Kingdom.
Isa sa pinakamalaking hamon na kinakaharap ni Itami at ng kanyang team ay ang language barrier dahil ang mga lokal ay nagsasalita ng ganap na kakaibang wika. Sa kabila nito, nagawa nilang magtatag ng mapayapang ugnayan sa ilang mga nayon. Natutunan nila na bawat nayon ay pinamumunuan ng isang headman, ngunit nananatiling hindi malinaw ang mas malaking estruktura ng politika ng kaharian. Napag-alaman din nila na ang kaharian ay labis na umaasa sa pagsasaka, at karamihan sa mga tao roon ay mga humans, katulad ng mga taga-Japan. Ito ang nagbigay sa kanila ng ilang pagkakapareho, ngunit ang talagang pumukaw ng atensyon ng commander ay ang balita na nagdala si Itami ng grupo ng mga ulilang bata mula sa kaharian. Bagamat tila kakaibang hakbang ito, nakita ito ng commander bilang isang oportunidad. Nagdesisyon ng commander na dalhin ang mga bata sa Japan sa pamamagitan ng gate. Sa pamamagitan ng pag-aaral sa kanilang wika, ugali, at kultura, umaasa silang magkakaroon ng mas malalim na pag-unawa sa kaharian. Ang impormasyon na ito ay maaaring makatulong upang mapabuti ang komunikasyon at magtaguyod ng tiwala sa pagitan ng dalawang mundo. Naniniwala ang commander na mahalaga ang hakbang na ito upang bumuo ng mas malakas na koneksyon at tiyakin ang mapayapang interaksyon sa hinaharap. Samantala, sa kabilang panig ng gate, hindi sinabi ng senior officer kay Itami ang plano ng commander. Sa halip, iniutos lamang nito kay Itami na alagaan ang mga refugees at panatilihin silang nasa ilalim ng obserbasyon. Napagod si Itami sa mga utos at lumabas ng opisina ng kanyang senior na tila mabigat ang pakiramdam. Agad niyang inutusan ang kanyang mga kasama na mag-asikaso ng iba't ibang gawain, sina Kobashi at Kurakawa ay inatasang kumuha ng pagkain mula sa mess hall. Sina Karata at Tamina ay dapat kumuha ng mga tent mula sa mga engineers sa post. Si Itami naman ang bahala sa mga papeles, pagkatapos magbigay ng mga tagubilin, pinayagan ni Itami ang lahat na magpatuloy sa kanilang mga gawain at naglakad ng nakatungo ang ulo, halatang malalim ang iniisip. Habang naglalakad siya, biglang tinawag siya ng kanyang dating kasama na si Lieutenant Yanaga, na niyaya siyang sumama sa rooftop. Habang nag-uusap, pabirong tinanong ni Yanaga si Itami kung sadyang hinayaan nitong makatakas ang dragon at sinadyang dalhin ang mga refugees dahil isa siyang softie o maawin sa puso. Nerbyosong itinanggi ni Yoji Itami ang paratang ni Lieutenant Yanaga, sinasabing ang lahat ay dahil sa pagbabago ng kondisyon ng atmosfera sa lugar na ito. Ngunit sa seryosong tono, sinabi ni Yanaga na ang lugar na ito ay isang espesyal na yaman para sa kanila. Isa itong lupang tirahan na puno ng likas na yaman at walang polusyon. Mayaman din ito sa mga mineral deposits na makakatulong sa pag-unlad ng ekonomiya ng Japan. Gayunpaman, aminado siyang kakaunti pa lang ang nalalaman ng gobyerno tungkol dito, at hindi rin nila alam kung paano ito pamahalaan. Muling tumingin si Yanaga kay Itami at tinanong, worth it ba ang lugar na ito para kalabanin ang kalahati ng mundo? Dagdag pa niya, ang rehiyong ito ay maaaring maging pagkakataon para putulin ang ugnayan nila sa Japan at magsimula ng bagong buhay dito. Ngunit, kailangan pa rin nila itong pag-isipan ng mabuti. Binigyang diin din ni Yanaga na bibigyan si Itami ng mas malaking kalayaan upang kumilos ayon sa kanyang kagustuhan, dahil siya ang nagdala ng mga refugees at may mas malalim na koneksyon sa mga tao rito. Kinabukasan, tinipon ni Itami ang lahat ng mga refugees at hiniling na ipakilala nila ang kanilang mga sarili upang mailista ang kanilang mga pangalan sa rehistro. Pagkatapos, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na magtayo ng mga bahay para sa mga refugees. Pinakiusapan din niya ang mga ito na pumasok muna sa mga kampo habang ginagawa ang mga konstruksyon upang maiwasan ang aksidente sa paligid ng mga bulldozers at cranes. Pagsapit ng tanghalian, nagtipon ang lahat ng mga refugees sa isang mesa na puno ng masasarap na pagkain. Napasigaw sa tuwa ang wizard na si Kay matapos makatikim ng isang piraso ng Japanese bread, habang si Lely, ang kanyang assistant, ay curious na tumingin sa paligid ng mesa, sinusubukang alamin ang pangalan ng iba't ibang pagkain. Nagdasal siya ng mabilis, gaya ng nakita niyang ginagawa ng Special Defense Soldiers bago kumain, na nagpakita ng respeto sa bagong tradisyon. Pagkatapos ng ilang araw ng pagsisikap, sa wakas ay nagawa ni Itami na maglagay ng hot baths para sa kalalakihan at kababaihan sa Special Region. Ang maliit na luxury na ito ay naging malaking morale booster para sa mga refugees at sundalo, nagbigay ng bihirang sandali ng kapayapaan at ginhawa mula sa patuloy na stress ng kanilang mga buhay. Ang mga paliguan ay naging paboritong tambayan ng lahat, kung saan maaari silang mag-relax at maramdaman ang kahit kaunting normalcy sa kabila ng hamon ng mythical world sa kanilang paligid. Isang gabi, nakita ang Lily, ang elf girl,
at ang Gothic priestess na si Rory Mercury, na magkasamang nagpapaligo sa women's bath. Habang nag-uusap, nalaman ni Lily sa unang pagkakataon na si Itami ang nagligtas sa kanyang buhay. Flustered at labis na naantig, ipinahayag niya ang kagustuhan niyang masaklihan ang kabutihan ni Itami at ng iba. Ngunit mabilis ding lumitaw ang kanyang guilt sa hindi niya paggawa nito ng mas maaga, kaya't ibinaba niya ang kanyang ulo sa hiya. Si Rory, na laging playful ngunit puno ng karunungan, ay ngumiti ng mainit at pinayapa si Lily. Ipinaalala niya na ang lahat ng naninirahan dito ay nawalan ng isang mahalaga, pamilya, kaibigan, o tahanan. Sinabi niya na ang kabutihan sa ganitong panahon ay hindi nangangailangan ng kapalit. Ang mga salita ni Rory ay nagbigay ng kaliwan kay Lily, tinulungan siyang makahanap ng katahimikan sa gitna ng kanyang natitirang lungkot. Bigla, sinabi ni Lily sa kanila na natututo siyang magsalita ng wika ng Special Defense Forces at nagpatuloy siyang magbahagi ng ilang natutunan niya tungkol dito. Nalaman ni Lily mula sa mga sundalo ng Special Defense Forces na sila ay mga mandirigma mula sa isang bansang tinatawag na Japan. Ipinahayag din nila sa kanya na sa kabila ng gate, may iba pang mga bansa bukod sa Japan at isang ganap na bagong mundo na hindi pa nila ganap na nauunawaan. Samantala, sa ibang bahagi ng kaharian, bumisita si Princess Pina Colada kay Lord Duran, na nakaretay sa kama, malubhang sugatan mula sa nakaraang labanan laban sa Japanese Army. Ang kanyang kanang kamay at paa ay naputol, at ang dating makapangyarihang anyo niya ay nabawasan sa isang mahina at walang magawang estado. Pagpasok ni Princess Pina sa silid, sinabi niya kay Duran na naruroon siya upang maghanap ng impormasyon tungkol sa Arnes Hill. Narinig niya ang mga bali-balita mula sa iba't ibang mapagkukunan na may mataas na opisyal na ginagamot sa isang inn, kaya't naudyukan ang kanyang interes. Ngunit agad na nagulat si Duran sa tila kawalan ng kaalaman ng prinsesa tungkol sa mga kaganapan noong ilang buwan ang nakalipas. Sa galit na tono, tinanong niya kung paano niya nagawang hindi makatanggap ng anumang balita tungkol sa nangyari sa Arnes Hill. Nagulat at nahihiyang inamin ni Pina na wala siyang kaalaman sa sitwasyon at hindi niya alam ang bigat ng mga pangyayari roon. Habang tumitindi ang kanyang inis, isiniwalat ni Duran ang katotohanan. Ipinahayag niya na ang Emperor ay lubos na alam ang banta na dulot ng Allied armies, ngunit sa halip na harapin ito ng direkta, gumawa ang Emperor ng plano upang gamitin ang Japanese forces upang tanggalin ang Allied armies. Ganap niyang nauunawaan ang panganib ng plano ngunit itinuloy pa rin ito. Idiniin ni Duran na ang tunay na kalaban ay hindi ang Japanese army kundi ang Emperor mismo at ang kanyang lihim na agenda. Ayon kay Duran, matagal nang alam ng Emperor na ang Allied forces ay isang makabuluhang hamon para sa imperyo. Upang maalis ang banta, ginamit niya ang Japanese forces bilang mga pawn sa mas malaking laro ng kapangyarihan. Ang rebelasyong ito ay nagdulot ng matinding pagkagulat kay Princess Pina. Buong buhay niya, itinuturing niya ang kanyang ama bilang isang makatarungang pinuno, naniniwala sa kabutihan ng kanyang mga desisyon at sa noble cause ng imperyo. Ngunit ngayon, hinarap niya ang masakit na katotohanan na posibleng ginagamit ng kanyang ama ang digmaan para sa sariling pampulitikang interes. Habang nakikinig sa mga salita ni Duran, unti-unting bumigat ang katotohanan kay Pina. Ang iniisip niyang tagapagtanggol ng kaharian mula sa mga dayuhang mananakop ay maaaring may ibang plano. Mukhang handang isakripisyo ng Emperor ang buhay ng marami upang patatagin ang kanyang kapangyarihan. Si Lord Duran, puno ng galit at pagkadismaya, ay nagsabi kay Princess Pina na kung tunay niyang nais maunawaan ang nangyari sa Arnes Hill at ang sukdulan ng pagtataksil ng kanyang ama, kailangan niyang personal na bisitahin ang lugar. Doon lamang niya makikita ng harapan ang pinsalang nagawa at ang katotohanan sa likod ng mga aksyon ng Emperor. Ang malamig na tono ni Duran ay nag-iwan ng bigat sa puso ng prinsesa. Hindi niya alam kung ano ang matutuklasan niya kapag pumunta siya sa Arnes Hill. Habang papalayo siya sa tabi ni Lord Duran, ang kanyang isip ay puno ng kaguluhan, nahahati sa pagitan ng kanyang katapatan sa kanyang ama at ng nakakabagabag na posibilidad na lahat ng alam niya tungkol sa kanyang kaharian ay maaaring kasinungalingan. Ang mga salita ni Duran ay patuloy na umuugong sa kanyang isipan, pinapaisip siya sa kanyang papel sa imperyo at kung maaari pa ba niyang pagkatiwalaan ang mga tao sa paligid niya. Habang lumalabas siya sa inn, sinabi niya sa kanyang mga kasama na kailangan nilang bumisita sa Arnes Hill. Agad niyang inutusan ang kanyang assistant na si Norma na iparating sa main unit ang utos na magmarcha patungo sa burol. Samantala, si Yoji Itami ay abalang-abala sa kanyang manga world, masayang nalulunod sa isang web novel, tila nakalimutan ang tunay na mundo. Lubos siyang engrossed sa kanyang pantasya kaya't hindi niya napapansin ang mga tao sa paligid niya.
Ngunit ang kanyang kapayapaan ay biglang naantala nang bigla siyang sipain sa puwitan ni Medic at Kurashi, parehong mukhang seryoso at nag-aalala. May mahalagang balita ang Medic, ipinaalam niya kay Itami na ang elf girl na si Tuka ay nagpapakita ng kakaibang asal nitong mga nakaraang araw. Napansin nilang si Tuka ay laging humihingi ng doble sa lahat, pagkain, tubig, at maging sa damit. Sa una, hindi ito tila kainahinala, ngunit may kakaibang twist, laging iniiwan ni Tuka ang isang bahagi ng hindi nagagalaw, habang ginagamit niya ang isa para sa sarili niya. Mas lalong nagiging misteryoso ang sitwasyon dahil paulit-ulit na hinihiling ni Tuka ang isang bahagi para sa isang lalaki. Walang nakakaalam kung sino ang tinutukoy niya, at ang kanyang kakaibang kilos ay nagdudulot ng pagkalito sa lahat. Hindi ma-figure out ng team kung sino ang lalaking tinutukoy ni Tuka o bakit siya patuloy na humihingi ng bahagi para rito. Ang language barrier ay lalong nagpapahirap sa sitwasyon dahil hindi siya fluent sa Japanese at hindi niya maipaliwanag ng buo ang kanyang sarili sa team. Kahit si Wizard K, na may kaunting kaalaman tungkol sa mga elf, ay walang ideya. Binanggit niya na si Tuka ay isang bihirang uri ng elf, at kakaunti lamang ang nalalaman tungkol sa kanyang lahi, na mas lalo pang nagpapalabo sa misteryo. Habang sinusubukan pang intindihin ni Itami ang lahat ng ito, napansin niyang may mali talaga sa kilos ni Tuka. Kinaumagahan, dumalaw si Rory Mercury kay Tuka at masayang ibinahagi na nag-e-enjoy siya sa kanyang oras kasama ang Japanese Defense Forces. Bagamat pansamantalang tirahan lamang ang lugar, mayroon itong lahat ng kanilang kailangan, pagkain, tubig, at maging paliguan. Inamin pa ni Rory na mas gusto na niya ang lugar na ito kaysa sa kagubatan na dati nilang tirahan. Ngunit nang tumingin siya kay Tuka upang hanapin ang pagsang-ayon, napansin niya ang lungkot sa mga mata ng kaibigan. Malalim na huminga si Tuka at sinabi na darating ang araw na kailangan nilang maghanap ng paraan upang mabuhay ng mag-isa. Hindi niya alam kung paano niya kakayanin iyon, ibinahagi pa niya ang kanyang takot na kung magkamali ang lahat, baka mapilitan siyang ibenta ang sarili sa mga sundalo sa Arnes Hill upang mabuhay. Nagulat si Rory sa sinabi ni Tuka at sinubukan siyang patahanin. Ngunit bago pa siya makapagsalita, dumating si Lely at sinabi sa kanilang sumunod sa kanya. Ang tatlong babae ay nagtungo sa isang liblib na lugar kung saan nakita nila ang maraming patay na dragon na nakakalat sa paligid. Ipinaliwanag ni Lely na inutusan siya ni Itami na kolektahin ang mga dragon scales. Nang tanungin ni Tuka kung may halaga ba ang mga scales na ito, ipinaliwanag ni Lely na bagamat hindi kailangan ng defense forces ang mga ito, hinding-hindi nila kailangang ibenta ang kanilang sarili para sa pagkain tulad ng kinatatakutan ni Tuka. Kinabukasan, sinabi ni Itami kay Kirata na iniipon niya ang dragon scales upang turuan ang mga refugees tungkol sa trade sa special region. Ang layunin niya ay matutunan nilang alagaan ang kanilang sarili at mabuhay nang hindi umaasa sa iba. Ang kabaitan ni Itami ay hindi nakaligtas kay Tuka, at taos-puso siyang nagpapasalamat sa kanya. Pagkatapos, sumakay ang lahat sa jeep at nagsimula sa kanilang biyahe patungo sa lupain ng Atalika, handa sa anumang haharapin. Habang papunta sila, biglang sinabi ni Kuroda kay Itami na may napakalaking usok na tumataas mula sa kalapit na bundok. Tinanong ni Itami si Kuroda kung may highway na papunta sa usok, at itinuro niya ang isang daan na diretso papunta sa mga bundok. Gamit ang kanyang karanasan, mabilis na napagtanto ni Itami na ang usok ay nagmumula sa rehiyon sa paligid ng Atalika. Iminungkahi ni Lely na ang usok ay maaaring mula sa isang malaking bagay na nasusunog sa lugar. Napagtanto ni Itami ang bigat ng sitwasyon at naghanda para sa anumang maaring mangyari. Inutusan ni Yoji Itami ang kanyang mga tauhan na maging alerto at maingat na obserbahan ang kanilang paligid, kabilang na ang kalangitan. Habang nasa kalagitnaan ng usapan, biglang sinabi ni Rory Mercury na naamoy niya ang dugo sa malapit, habang dinidilaan ang kanyang labi sa pananabik. Sa Atalika, ang mga puwersa ni Princess Pina Colada at ng kanyang militar ay sumalakay. Ang tunog ng naglalaban ng mga espada, dugo, at mga katawan ay makikita sa lahat ng dako. Matapos makontrol ng prinsesa ang kastilyo, unti-unting kumalma ang sitwasyon. Ngunit ang kanyang assistant, na litong-lito, ay nagtanong kung bakit sila nakikipaglaban sa mga bandido sa Atalika. Nainis ang prinsesa at, habang nagngingit-ngit, inamin niyang wala rin siyang ideya. Sinabi niya na ipinaalam sa kanya na ang mga Japanese forces ang umaatake sa mga teritoryo, kaya't nagmadali siyang magtungo sa Atalika. Ngunit sa kanyang pagdating, ang tanging natagpuan niya ay ang labi ng sarili niyang mga tropa na ngayon ay naging mga bandido na. Inutusan niya ang kanyang assistant na tiyaking walang magpapabaya at maging handa para sa posibleng panibagong pagsalakay.
Ipinagutos din niya ang pagtatapon sa mga bangkay ng mga bandido at ang paggawa ng matibay na mga barikada. Nagpadala rin siya ng mensahe sa Royal Army, na darating upang magbigay ng tulong sa loob ng 3 araw. Pagkatapos ng mga utos, nagtungo ang prinsesa sa mga silid pahingahan ng kastilyo. Doon, tinanong siya ng butler kung may paraan ba upang maiwasan ang mga susunod na labanan. Malungkot na sumagot ang prinsesa na kung ititigil nila ang pakikipaglaban, mawawala ang lahat, mapapatay ang kanilang mga tauhan, at maaabuso ang mga kababaihan. Kaya't sinabi niyang kailangan nilang lumaban hanggat kaya nila upang mabuhay. Pagkatapos ng usapan, nagtungo ang prinsesa sa kanyang silid upang magpahinga, iniutos sa butler at maid na gisingin siya kung may mahalagang mangyari. Habang humihiga siya sa kama, labis ang kanyang pagkadismaya. Hindi niya akalaing magtatapos sa ganitong trahedya ang kanyang unang labanan. Bilang bata, pinangarap niyang maging pinakamagaling na kabalyero ng kaharian at magsanay sa ilalim ng pinakamahusay na mga guro. Ang kanyang layunin ay magtatag ng sariling Order of Knights sa tulong ng kanyang mentor na si Gray. Pagkatapos ng 7 taon ng pagsisikap, sa wakas ay naitatag niya ang kanyang order. Ngunit hindi siya kailanman pinayagang makilahok sa totoong labanan ng kanyang ama. Sa halip, ang kanyang mga kabalyero ay ginagamit lamang para sa mga seremonya bilang honor guards. Makalipas ang ilang oras, ginising siya ng butler at maid na dala ang isang mahalagang balita. May grupo ng mga tao na dumating sa castle gates, ngunit hindi nila matiyak kung kaibigan o kaaway ang mga ito. Agad na bumangon ang prinsesa at nagmamadaling nagtungo sa gate. Sumilip siya sa maliit na siwang at nakita ang isang jeep at ang mga tao na bumababa mula rito. Habang masusing pinagmasdan ng grupo, napagtanto niyang hindi ito karaniwang grupo ng mga mandirigma. Kabilang sa mga ito ay sina Lely, ang tunay na mage, Rory Mercury, ang kilalang Reaper, at isang pambihirang elf girl. Nahuli si Princess Pina sa pagitan ng dalawang pagpipilian, bubuksan ba niya ang gate para sa mga estranghero o palalayasin sila dahil maaaring sila ay mga kaaway. Pagkatapos ng ilang sandaling pag-iisip, nagpa siya siyang buksan ang mga gate. Ngunit sa kanyang pagmamadali, hindi niya napansin na nakatayo si Yoji Itami malapit sa pintuan, dahilan upang siya ay tamaan at maitulak. Galit na pinagsabihan ng elf na si Tuka ang prinsesa, tinawag itong bird brain, dahil sa pagbubukas ng gate nang hindi iniisip na maaaring may nakatayo malapit dito. Maya-maya, nagising si Itami at agad na inutusan ang kanyang mga kasama na manatiling handa, at tatawagan niya sila kung kinakailangan. Hinarap niya ang prinsesa at hiningi ang paliwanag tungkol sa sitwasyon. Ipinahayag ni Princess Pina na ang Fortress City of Atalaca ay matatagpuan sa sangandaan ng Tess Area at Apia Highways, dahilan kung bakit ito naging mahalagang commercial hub. Ang magandang posisyon nito ay nagpayaman sa Atalaca sa loob ng maraming henerasyon, pinamumunuan ng imperial nobility. Ngunit ang lahat ay nagbago nang biglaang pumanaw ang huling pinuno ng lungsod, na nag-iwan ng 3 anak na babae. Ang mga ito ay agad na napasok sa masalimuot na alitan para sa kontrol ng trono. Ang panganay at gitnang mga anak na babae, na parehong ikinasal sa makapangyarihang pamilya, ay patuloy na nakipaglaban sa bunsong kapatid na si Mui para sa karapatang mamuno. Habang tumitindi ang alitan sa pagitan ng mga magkakapatid, walang malinaw na lider ang nagtatagumpay. Lalong lumala ang sitwasyon nang ipadala ng imperyo ang kanilang mga puwersang militar sa ibang mundo. Kinailangang magpadala ang bawat noble family ng kanilang mga sundalo upang tumulong sa labanan, ngunit sa kasamaang palad, wala ni isa mang commander ang bumalik. Sa pagkaubos ng mga puwersa at kawalan ng lider para sa depensa ng lungsod, mabilis na bumagsak ang seguridad ng Atalaca. Sinamantala ito ng mga bandido at mga kaaway, dahilan upang maging napakahirap ipagtanggol ang mga pader ng lungsod. Ang Atalaca, na dating matatag na kuta, ay ngayoy humaharap sa hindi tiyak na kinabukasan, habang ang mga tao ay nabubuhay sa takot. Binuksan ni Princess Pina ang pinto ng isang silid, at pagkakita nila sa loob, nagulat sina Itami at ang iba pang kasama nang makita ang bunsong anak na si Princess Mui na nakaupo sa trono. Ang prinsesa ay 11 taong gulang pa lamang, napakabata upang maging susunod na pinuno at harapin ang napakalaking responsibilidad. Ipinaliwanag ni Pina na, dahil sa kabataan ni Mui, siya ang inatasang mga siwa sa kaharian bilang pansamantalang tagapag-alaga. Kalaunan, sinabi ni Itami kay Pina na tutulong siya sa Atalaca at kay Princess Mui, dahil ang kasalukuyang sitwasyon ay nagpapahirap para sa lahat. Kailangan nilang maibalik ang kapayapaan upang makapagbenta ng dragon scales at magkaroon ng maayos na kabuhayan.
Pinayagan ng prinsesa si Itami at ang kanyang koponan na kunin ang kontrol sa South Gate at tumulong sa kanilang depensa. Agad na inilagay ni Itami ang kanyang mga sundalo sa bubong ng kastilyo at maingat na ininspeksyon ang paligid. Napansin niya ang isang grupo ng mga lalaki na nakasakay sa kabayo, mga scouts ng kalaban na nagbabalak umatake sa South Gate. Inulat ng kanyang kasama na ang kalaban ay wala pang sapat na tao upang palibutan ang lungsod. Ang north side ng lungsod ay nakaharap sa matarik na bangin, kaya't malamang na itutok ng mga kalaban ang kanilang mga puwersa sa tatlong natitirang mga gate. Nag-aalala si Yoji Itami dahil mayroon lamang siyang 12 sundalo upang bantayan ang South Gate, at wala na silang maaaring umatras dahil ipinangako na nilang tutulungan ang prinsesa. Agad niyang inutusan ang kanyang mga tropa na kunin ang kanilang mga posisyon, tinitiyak na maingat ang pagkakalagay ng bawat isa. Pagsapit ng hating gabi, naglunsad ang mga kalaban ng biglaang pagsalakay mula sa Eastern Gates, at mabilis na napagtanto ni Itami na hindi tina-target ng mga bandido ang South Gate dahil sila ay hindi basta ordinaryong mga kriminal kundi mga traidor na sundalo. Samantala, ang prinsesa at ang kanyang unit ng mga kabalyero ay nakipagbaka ng matindi sa isa pang grupo ng mga bandido sa Eastern Gate. Habang lalo pang dumidilim ang gabi, nagsimula ng umulan ng mga arrows sa kastilyo, na nagdulot ng takot at kaguluhan sa mga tagapagtanggol nito. Lalong naging magulo ang sitwasyon nang matuklasan nilang hindi nag-iisa ang mga bandido. Kasama nila ang isang spirit wielder na sumali sa pagsalakay, na nagdagdag ng mas malaking banta sa labanan. Nagkaroon ng brutal na labanan sa pagitan ng mga tagapagtanggol ng kastilyo at ng mga bandido, kung saan parehong panig ay nagdusa ng malalaking pagkalugi. Ang prinsesa, habang pinapanood ang madugong labanan na nagaganap sa harap ng kanyang mga mata, ay napuno ng labis na kalungkutan at pagkabigo. Ang kanyang mga kabalyero ay hirap panatilihin ang kontrol, at ang mga tagapagtanggol ng kastilyo ay halos nasa hangganan na ng kanilang kakayahan. Habang nasasaksihan ang pagbagsak ng kanyang mga tao, napuno ang prinsesa ng matinding pakiramdam ng kawalan ng magawa at guilt. Labis niyang gustong tawagin si Itami at ang kanyang unit upang tumulong sa kanila, ngunit bumalat sa kanya ang isang alon ng guilt. Ramdam niya ang bigat ng responsibilidad dahil pinadala niya sila sa isang misyon na ngayon ay tila isang suicide mission. Samantala, sa Northern Gates, dahan-daang kinokontrol ng mga bandido ang Atalaka, na nagdudulot ng pagkawasak sa lahat ng kanilang madaanan. Pinapatay nila at sinasaktan ang mga lokal, nag-iiwan ng takot at kaguluhan sa kanilang likuran. Ginagawa ng Imperial Army ang lahat upang pigilan sila, ngunit kakaunti lamang ang kanilang mga sundalo, kaya't lalong humihirap ang pagpigil sa mga umaatake. Matapang na lumalaban ang mga sundalo, ngunit ang dami ng mga bandido ay nagsimulang mag-overwhelm sa kanila. Lalong lumala ang sitwasyon nang mahuli ang commander ng Imperial Army sa gitna ng labanan. Sa kabila ng kanyang pagsisikap, siya ay napatay, dahilan upang mawalan ng pag-asa ang mga sundalo at ang mga tao ng Atalaka. Mabilis na kumalat ang balita ng pagkamatay ng commander, nagdudulot ng takot at pagkakagulo sa mga tagapagtanggol ng lungsod at mga mamamayan. Wala na ang kanilang leader, at ang mga tagapagtanggol ay tila nawalan ng pag-asa habang lumalakas ang mga bandido at mas lumalapit sa tuluyang pagkuha sa Atalaka. Sa gitna ng kaguluhan, lumapit ang leader ng mga bandido at nagbigay ng talumpati upang pasiglahin ang kanyang mga tauhan. Buong pagmamalaki niyang idineklara na dumating na ang kanilang pagkakataon para maghiganti matapos ang kanilang pagkatalo sa Arnes Hill. Ipinaalala niya sa kanila ang kanilang mga kapatid na napatay sa labanan at ipinangako niyang ipaparamdam nila sa Imperial Army ang kanilang galit. Ang mga salita ng leader ng mga bandido ay nagpasigla sa kanyang mga tauhan, pinuno sila ng enerhiya at tapang. Ipinangako niya na wala ni isa mang sundalo ng imperyo ang makakaligtas, tinawag silang mga traidor na nararapat mamatay. Ang kanyang makapangyarihang talumpati ay nagdulot ng mas matinding sigasig sa mga bandido, dahilan upang mas lalo silang lumaban ng mas mabagsik. Habang patuloy na sinusubukan ng mga tagapagtanggol ng Atalaka na protektahan ang lungsod, ang kanilang sitwasyon ay lalong naging desperado. Ang mga bandido ay dahan-daang tumutulak paabante, nagdudulot ng takot, pagkawasak, at kaguluhan sa kanilang dinadaanan. Dumating ang balita na si Norman, ang commander ng Imperial Army, ay napatay na. Ang balitang ito ay nagdulot ng matinding takot at pagkakagulo sa mga tao sa paligid ni Princess Pina, na nagudyok sa kanila na humingi ng tulong mula sa Japanese Defense Forces. Habang tumatagal ang labanan, lalo itong nagiging desperado, at naging malinaw na ang castle gates ay malapit ng mabuwag, na mag-iiwan sa kanila ng walang depensa laban sa mga bandido na maaaring pumasok at patayin ang lahat sa loob.
Iminungkahi ng kanyang tagapayo na ang tanging solusyon ay tumawag ng tulong mula sa Special Forces at agad na simulan ang paglikas sa mga tao upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Habang mabilis na nauubos ang oras, kailangang gumawa ng desisyon si Pina sa lalong madaling panahon. Samantala, si Rory Mercury, hindi na mapigilan ang sarili na makipaglaban, kaya tumakbo siya patungo sa Eastern Gates. Nakita ito ni Itami at ng kanyang mga kasama, kaya agad silang sumunod sa kanya gamit ang kanilang jeep. Inutusan ni Itami ang 401 reinforcements na manatiling naka-standby sa Eastern Gates at hintayin ang kanyang mga utos. Hindi nagtagal, dumating ang mga combat helicopters ng 401 reinforcements ng Japanese Defense Forces, handang kunin ang kanilang mga posisyon. Sa gitna ng kaguluhan, nakarating si Rory sa labanan at tumayo sa gitna ng naglalabanang mga tao. Ang lahat ay nagulat sa kanyang presensya, ginamit niya ang kanyang invincible hand axe upang patayin ang mga bandido, mabilis na sinimulan ang pagbawi sa battlefield. Biglang, sa utos ni Itami, sinimulan ng mga combat helicopters ang pagbomba sa mga bandido gamit ang missiles at machine guns. Unti-unti nilang sinira ang mga base ng kalaban, inalis ang kanilang mga armas, at pinilit silang tumakas. Ang mga duwag na bandido ay walang laban sa harap ng mahusay na sanay na 401 combat helicopters. Hindi nagtagal, narating din ni Itami at ng kanyang koponan ang Eastern Gates, at sinimulan nilang pagbabarilin ang mga kalaban gamit ang kanilang mga armas, na nagdulot ng malaking takot at pagkataranta sa mga bandido. Takot na takot, ang mga bandido ay tumakbo na parang mga basang pusa. Nang makita ni Rory na binibigyan siya ni Itami ng suporta mula sa likuran, mas lalo siyang naging matapang at nagpatuloy sa pakikipaglaban. Pinatay niya ang mga bandido na parang mga insekto sa ilalim ng kanyang paa. Sa wakas, napatay niya ang commander ng bandido, na nagdulot ng malaking kaguluhan sa kanilang hanay. Pagkatapos ng pagkamatay ng kanilang leader, tuluyang bumagsak ang moral ng mga bandido. Nagdulot ito ng tagumpay para sa mga defenders ng Atalaya, na sa wakas ay nakahinga ng maluwag. Inutusan ng commander ng combat helicopters si Yoji Itami na agad lumikas mula sa kastilyo dahil sa loob ng 10 segundo, sisimulan na nila ang pag-target sa mga base ng kalaban. Matapos sirain ang mga base, bumaba mula sa mga helicopter ang mga sundalo at sinimulan ang kanilang rescue mission. Habang nakamasid, si Princess Pina ay napuno ng paghanga at takot sa mga estranghero na may kakayahang pumatay ng maraming tao sa loob lamang ng ilang segundo. Ganap na nawasak ang mga bandido, at agad na nagtrabaho ang mga sundalo upang hanapin ang mga nawawalang lokal at tulungan sa pagsasaayos ng kanilang mga tahanan. Di nagtagal, bumisita ang mga tagapayo ng prinsesa upang magbigay ng balita, sa wakas, nanalo na sila. Sa harap ng magandang balita, idineklara ng prinsesa na bagamat ang Imperial Army ang nagsilbing tagapagtanggol ng Atalaya, ang tagumpay ay nakamit sa tulong ng Japanese Defense Forces at ng Priestess of Emroy, si Rory Mercury, na matagumpay na nailigtas silang lahat. Gayunpaman, idinagdag niya na ang Japanese Defense Forces ay mga kalaban ng kanilang kaharian, na siyang sumakop sa Arnes Hill. Sa kanyang isipan, nag-alala siya, tinawag ko ba ang mas mapanganib na puwersa upang iligtas ang Atalaya? Ang prinsesa ay nagdadalawang isip, iniisip na kung naging mga kaaway nila ang Japanese Defense Forces, maaaring sila, kasama ang kanyang mga kasamahan at tagapayo, ay naging mga bihag. Bukod dito, ang pinakamahalagang agrikultural na lugar ng imperyo, ang Atalaya, ay maaaring nakuha ng mga puwersa ng Hapon. Matapos ang lahat ng nangyari, lahat ng pangunahing mga tauhan ay nagtipon sa Royal Court ng Atalaya, sa harap ng bunsong prinsesa na si Princess Mui. Ang himig ng tagumpay ay naroon, ngunit may halong kaba at kawalang katiyakan tungkol sa hinaharap. Pinayagan ni Yoji Itami ang mga tauhan ng prinsesa na kunin ang kontrol sa mga bihag, ngunit may kondisyon, kailangang tratuhin ang mga ito ng may respeto. Matapos ang negosasyon, napagkasundoan na ang Japanese Defense Forces ay hindi sasakupin ang Atalaya at aalis agad matapos ang mga usapan. Gayunpaman, iniatas nila sa prinsesa na pangasiwaan ang diplomatic delegation at ang mga gastusin para sa seguridad. Bago bumalik sa base camp, ang mga babae sa koponan ni Itami ay nagtungo upang ibenta ang mga dragon scales sa isang mangangalakal. Matapos ang ilang pagtawaran, nagawang makuha ni Lely ang 30,000 silver coins kapalit ng 200 dragon scales. Para sa natitirang 10,000 silver coins, nagbigay ang mga ngalakal ng impormasyon tungkol sa mga kamakailang kaganapan bilang kabayaran. Pagkatapos ng negosasyon, sila'y bumalik na patungong Arnes Hill, ngunit biglang huminto ang kanilang jeep na may malakas na screech.
Sinabi ng driver kay Itami na muli niyang nakikita ang usok. Nang gumamit sila ng binoculars upang tingnan ng mas malapitan, napansin nila ang isang batang babae na nakasakay sa kabayo. Ang estrangherang babae ay may blonde na buhok, nakasuot ng tiara, at sinundan ng mga kababaihan na armado. Nang tingnan ni Itami ng mas maigi, napansin niya ang mga watawat ng Imperial Kingdom, na malinaw na nagpapahiwatig na ang mga babae ay bahagi ng Rose Order of Knights na binanggit dati ni Princess Pina. Ang blonde na kabalyero ay huminto sa harap ng jeep at galit na nagtanong kung sila ang mga kaaway mula sa ibang kaharian. Nang bumaba si Itami upang magpaliwanag, isa pang kabalyero ang naglabas ng espada at itinutok ito sa kanyang leeg, inutusan siyang manahimik. Nang sinubukan muli ni Itami na magsalita, sinampal siya ng kabalyero. Dahil dito, ang mga sundalo ni Itami ay agad na kumuha ng kanilang mga posisyon, handang barilin ang bastos ng mga kabalyero. Ngunit mariing inutusan ni Itami ang kanyang mga tauhan na huwag siyang iligtas. Sinabi niyang tumakas sila agad, napilitan ang mga ito na sumunod at mabilis na tumakas gamit ang kanilang jeep, iniwan si Itami bilang bihag ng mga kabalyero. Binugbog ng mga kabalyero si Yoji Itami hanggang sa halos mawalan siya ng malay bago siya dalhin sa prinsesa. Nang makita ni Princess Pina Colada si Itami sa kanyang bagbog na kalagayan, galit siyang nagbato ng isang baso ng alak sa mukha ng isa sa mga kabalyero. Sabay sigaw, tinawag silang mga idiot dahil sa pagdukot nila sa tagapagligtas ng Atalaya. Malungkot niyang sinabi na nilabag nila ang kasunduan sa pagitan ng Special Defense Forces at ng lungsod ng Atalaya. Ipinaliwanag niya na ang paglabag sa kasunduan ay maaaring magdulot ng gyera laban sa Atalaya mula sa mga defense forces. Samantala, ang koponan ni Itami, kasama ang iba pang sundalo, ay desperadong naghihintay sa hangganan ng Atalaya para sa pagbabalik ni Itami. Ang general, na pangalawa sa command, ay nagdeklara na maghihintay sila hanggang sa paglubog ng araw. Kung hindi pa rin bumalik si Itami, papasok sila sa kastilyo upang iligtas siya. Habang nag-uusap ang grupo, sinabi ng pinakamalapit na assistant ni Itami sa mga babae na si Itami ay isang ranger. Nagulat ang lahat sa revelasyong ito. Ang Itami na kanilang kilala bilang isang manga-obsessed psycho ay isa palang mahusay na sinanay na ranger na dumaan sa matinding pagsasanay at may isip at katawan na parang bakal. Nang lumubog ang araw at wala pa rin si Itami, nagpa siya ang grupo na pasukin ang kastilyo. Ginamit ng elf girl ang kanyang sleep magic at umawit ng isang lullaby upang patulugin ang mga gwardya sa malalim na tulog. Nang matiyak na lahat ay natutulog na, mabilis siyang umakyat sa bubong ng kastilyo at nagbigay ng signal sa mga sundalo upang pumasok sa loob. Agad na kinuha ng mga sundalo ang kanilang mga posisyon sa loob ng kastilyo. Si Itami, na ngayon ay nabalutan ng benda at inilagay sa kama upang makapagpahinga, ay nagising sa gulat nang makita ang sarili na napapalibutan ng mga babaeng may anyo ng mga nilalang sa mga alamat. Ang isa ay may cat ears, habang ang isa naman ay may hitsura ng isang rabbit. Di nagtagal, dumating ang isang maid at ipinaliwanag kay Itami na siya ay nasa chambers ng prinsesa. Iniutos ni Princess Mui na alagaan siya ng mabuti. Ipinabatid din ng maid na ang mga kabalyero na nagmalupit sa kanya habang papunta sa Atalaya ay naparusahan ng husto. Lahat ng tao sa Atalaya ay lubos na nagpapasalamat kay Itami sa pagliligtas ng kanilang minamahal na lungsod. Sa seryosong tono, sinabi ng maid, ang isang tao na nagligtas ng kaharian ay hindi dapat tratuhin ng ganito. Kung nanaisin mong wasakin ang Atalaya bilang paghihiganti, susuportahan ka namin, ngunit pakiusap, huwag mong sasaktan si Princess Mui. Agad na tiniyak ni Yoji Itami na hindi niya gagawin ang anumang bagay na ikapapahamak ng Atalaya. Ngumiti ang maid at sinabing habang nagpapagaling siya, ang 4 na housekeepers ang mag-aalaga sa kanya at maaaring hilingin ni Itami ang anumang kailangan niya. Biglang sinabi ng bunny-eared girl na si Mimina na tila may sumusubok na puwersahang buksan ang mga rehas ng bintana ng kwarto ni Itami. Kalma namang sagot ng maid na maaaring mga kaibigan iyon ni Itami, at kung hindi, maaari silang harapin sa kanilang karaniwang paraan. Nagtatakang tinanong ni Itami kung sino ang mga babaeng naglilingkod sa kanya. Ipinaliwanag ng maid na ang mga kasama niya ay sina Mimina, isang warrior bunny, Persia, isang pusa, AR, isang medusa, at M, isang tao. Binalaan siya ng maid na si AR ay maaaring kumuha ng enerhiya mula sa mga tao gamit ang kanyang buhok, ngunit siya ay sinanay upang bantayan si Itami habang nagpapagaling. Biglang pumasok ang mga sundalo ni Itami, handang makipaglaban kung mayroong humadlang sa kanila para kunin ang kanilang kapitan. Ngunit nagulat ang lahat nang makita nilang tila hari si Itami,
na inaalagaan ng mga di-karaniwang babae. Nanlaki ang kanilang mga mata habang nakikita si Itami na napapaligiran ng mga tagapaglingkod na may kakaibang anyo. Sa hindi nagtagal, ang mga sundalo ay nagsimulang makisama sa mga tagapag-alaga ni Itami, pati na rin sa maid. Ang ilan sa kanila ay sinubukan pang mag-flirt sa mga babae, habang ang maid ay patuloy na nakadikit kay Rory Mercury, umaasang makuha ang kanyang basbas. Sa masiglang kapaligiran sa paligid niya, pabirong sinabi ni Itami, mukhang maganda ang samahan dito. Siguro, manatili tayo sa Atalika ng mas matagal para sa cultural exchange. Lahat ay natawa sa kanyang komento, samantala, ipinatawag ni Princess Pina ang Knights of the Rose Order at kinausap ang Blonde Knight. Sinabi niya dito na kailangang panagutan ang maling pagtrato kay Itami. Iminungkahi ng prinsesa na gamitin nito ang kanyang kagandahan upang makuha ang kapatawaran ni Itami. Umaasa ang prinsesa na sa ganitong paraan, mapaglalampasan nila ang insidente ng mapayapa. Bagamat labag sa kalooban, pumayag ang Blonde Knight. Nagbihis siya ng damit na medyo revealing at nagtungo sa silid ni Itami, umaasang magiging mag-isa silang dalawa. Ngunit sa kanyang pagpasok, laking gulat niya nang makitang puno ng tao ang kwarto. Masiglang nagkukwentuhan at nagtatawanan ang lahat, at si Itami ay nasa gitna, tila hindi man lang napansin ang kanyang pagdating. Ang Blonde Knight ay labis na napahiya, naalala niya na siya ang ikalawang anak ng House of Palesa, isang respetadong pamilya, at ang ganitong uri ng pagtrato ay tila insulto sa kanyang dangal. Ang kawalan ng pansin ni Itami ay tila pinapahiya ang kanyang pagkatao. Sa galit, mabilis na nag-init ang kanyang ulo, at sa isang bugso ng galit, humakbang siya patungo kay Itami, handang harapin siya. Biglang nagmamadaling lumapit ang Blonde Knight kay Yoji Itami at malakas na sinampal siya, na nag-iwan ng malaking pasa sa kanyang mukha. Ang kaguluhan na dulot nito ay nagresulta sa kanilang pagpapatawag sa harap ni Princess Pina Colada. Nang makita ng prinsesa ang pasa sa mukha ni Itami, siya ay nagulat. Matapos malaman na ang Blonde Knight ang may kagagawan, napabuntong hininga siya sa pagkabigo. Nagsimula ng mag-alala ang prinsesa, natatakot na baka maghiganti si Itami sa pamamagitan ng pag-utos sa kanyang mga puwersa na salakayin ang Atalika, na maaaring makasira sa kanilang marupok na kapayapaan. Samantala, sinabi ng mga sundalo ni Itami sa prinsesa na kukunin nila si Itami at babalik na siya sa kanila. Malaya ang prinsesa na disiplinahin ang kanyang mga kabalyero, ngunit kailangan nilang dalhin si Itami dahil kinakailangan niyang magbigay ng ulat sa kanilang National Senate. Nang marinig ng prinsesa ang tungkol sa Senate, bumalat sa kanya ang takot. Nag-aalala siyang baka magreklamo si Itami tungkol sa maling pagtrato ng kanyang kabalyero, na maaaring magresulta sa desisyon ng Japanese Senate na magdeklara ng gyera laban sa Atalika. Agad siyang tumayo mula sa kanyang trono at idineklara na sasama siya kay Itami sa Senate. Kinabukasan, si Itami, ang kanyang mga kasama, at si Princess Pina ay nagtungo sa Senate. Habang papalapit sila sa Arnes Hill, napansin ng prinsesa ang mga sundalong nagsasanay gamit ang kanilang mga baril. Litong-lito, tinanong niya si Lely kung ang mga sundalo ba ay mga wizard na gumagamit ng mahika. Umiling si Lely at ipinaliwanag na ang mga sundalo ay hindi mga wizard kundi gumagamit ng mga sandata na tinatawag na guns. Inilarawan niya ang mga baril bilang mga cylindrical na kasangkapan na lumilikha ng pagsabog gamit ang lead bullets. Dagdag pa niya, ang kombinasyon ng mga baril at pagsasanay ng mga sundalo ang dahilan kung bakit napaka-epektibo nila sa labanan. Idinagdag din ni Lely na ang natatanging paraan ng pakikipaglaban ng mga sundalo ang naging susi sa kanilang tagumpay laban sa Imperial Forces sa Arnes Hill. Ang paliwanag na ito ay nagbigay ng bagong pananaw kay Princess Pina tungkol sa kakaibang kapangyarihan ng mga puwersa ng Hapon, lalo na ang kanilang teknolohiya at disiplina sa digmaan. Habang nakatanaw si Princess Pina sa bintana, ang kanyang kuryosidad ay napalitan ng takot. Nakita niya ang mga tanks, helicopters, at mga sundalong may dalang kakaibang mga baril na tila napakalaki at nakakatakot para sa kanya. Sa sobrang gulat, inihalin tulad niya ang mga makinarya at armas sa mga halimaw mula sa ibang mundo, nahihirapan siyang paniwalaan ng mga tao ang may likha ng mga ito. Pagdating nila sa base camp, dinala ang prinsesa kay Lieutenant General Hama, ang namamahala sa lahat ng aktibidad ng depensa sa Special Region. Kasama rin si Lely bilang tagasalin at tagapamagitan. Tinanong ng general kung bakit ang isang prinsesa mula sa Imperial Region ay bumisita sa kanila. Sa mahiyain at apologetic na tono, ipinaliwanag ng prinsesa na ang kanyang mga tauhan ay nagkaroon ng hindi tamang pagtrato kay Yoji Itami, kaya't narito siya upang humingi ng tawad.
Sumagot ang general na nabasa na niya ang ulat, at maaaring nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa mga mas mababang antas. Tumango ang prinsesa bilang pagsang-ayon at muling humingi ng paumanhin. Sinabi ng general na maganda ang ginawa ng prinsesa sa pagganap bilang tagapamagitan sa pagitan ng imperyo at ng defense forces, at kung ang kasunduan ay nagdudulot ng problema, maaari naman nilang baguhin ang mga termino para sa bagong kasunduan. Mabilis na tumugon ng prinsesa, sinasabing maayos na ang kasalukuyang mga kondisyon ng kasunduan. Sinabi rin ng assistant ng general na ipinaabot ni Itami na ang mga pasa sa kanyang katawan ay ituring na bahagi ng kanyang tungkulin sa special region, at hindi kasalanan ng prinsesa o ng kanyang mga kabalyero. Kinagabihan, nakaupo si Itami sa kanyang cabin, nagmumukmak tungkol sa kung paano ang kanyang mga tungkulin sa special region ay pumipigil sa kanya na dumalo sa anumang anime events. Napaupo siya sa kanyang silya, nakatingala sa kisame, at taimtim na naghangad ng pahinga mula sa kanyang abalang buhay. Habang unti-unting bumibigat ang kanyang mga talukap, nagising siya nang biglang may kumatok sa kanyang pintuan. Nang buksan niya ito, nakita niya si Lely na nakatayo roon, mukhang lubos na pagod. Ang kanyang mga mata ay tila maglalaglagan, at ang kanyang tinig ay mahina habang ipinaliwanag niyang ginugol niya ang buong araw sa pagsasalin para sa defense forces at para sa mga tao ng kanyang kaharian. Hiling niya kay Itami kung maaari siyang ihatid pabalik sa kanyang kampo. Tumingin si Itami sa orasan at napakunot ng noo, hating gabi na, at mahirap nang mag-ayos ng jeep sa ganitong oras. Sa halip, iminungkahi niyang manatili na lang si Lely sa kanyang cabin at magpahinga para sa gabi. Nagdalawang isip si Lely, ngunit sa sobrang pagod ay napapayag na rin siya. Bago pa siya makapag-ayos ng maayos, bigla siyang napasubsob sa sahig at nakatulog na kagad. Napabuntong hininga si Itami, sabay iling na may maliit na ngiti sa kanyang mukha. Maingat niyang binuhat si Lely at inilagay ito sa kanyang kama. Inayos niya ang kumot upang matiyak na makapagpahinga ito ng komportable. Naglagay si Itami ng upuan malapit sa kama at naupo, balak bantayan si Lely habang natutulog ito. Ngunit dahil sa nakakapagod na araw, hindi nagtagal at siya rin ay napapikit, nakatulog habang nakasandal ang ulo sa gilid ng kama. Kinabukasan, naghanda ang elf girl, si Rory Mercury, si Lely, at ang wizard na si Kay upang tumawid sa gate patungong Japan para sumailalim sa karagdagang pagtatanong ng mga opisyal ng Hapon. Sa ikinagulat ng lahat, sumama rin si Princess Pina kasama ang Blonde Knight, na nagpahayag na sasama rin sila bilang lihim na tagapagmasid. Hindi nagtagal, tumawid ang grupo sa gate at nakarating sa Japan. Sobrang gulat ng lahat nang makita ang mga naglalakihang gusali at skyscrapers na nagkalat sa bawat sulok. Napaisip ang prinsesa, ang imperyong nagdeklara ng digmaan laban sa isang sibilisasyon na may kakayahang magtayo ng ganitong kataas na mga estruktura ay tiyak na matatalo. Habang inaasikaso ni Itami ang mga papeles, isang lalaking may kulot na buhok ang lumapit at ipinakilala ang sarili bilang si Komodo, isang kinatawan mula sa Intelligence Headquarters. Sinabi nito na siya ang naatasang tiyakin ang kaligtasan ng grupo. Pinagmasdan siya ni Itami nang may pagdududa at tinanong kung siya ba ay mula sa Public Safety Department. Sa halip na sumagot ng diretso, tumawa si Komodo at sinabing, ang isang matalino tulad ni Itami ay madaling makilala ang pagkakakilanlan ng tao. Kinuha ni Komodo ang kanyang notepad at nagsimulang magkwento tungkol kay Itami at sa kanyang nakaraan. Sinabi niya, tiningnan ko ang record mo, at nalaman kong ikaw ang pangalawang pinakamababa ang grado sa inyong klase noong officer training. Halos hindi ka nakapasa, dahil ang huling trainee ay nasaktan at hindi natapos ang programa. Nagpatuloy siya, oo, nakapagtapos ka, pero barely lang. Galit na galit ang commanding officer mo at pinadala ka sa Ranger Officer School bilang parusa. At, sa hindi maipaliwanag na paraan, natapos mo rin iyon. Tahimik lamang si Itami habang nakikinig, halatang naiinis ngunit hindi niya ito pinapakita. Samantala, ang grupo niya ay hindi mapigil ang matawa sa hindi kapani-paniwalang kwento tungkol sa kanyang mapagpakumbabang simula sa militar. Ngunit sa kabila ng lahat, malinaw na si Itami, sa kabila ng kanyang pagiging tamad at mahilig sa manga, ay laging natututo kung paano makaligtas sa bawat hamon. Sa hindi inaasahang kadahilanan, si Yoji Itami, isang tamad at may mababang personal evaluations, ay inilipat sa Nishino at nanatili bilang second lieutenant. Ngunit dahil sa insidente sa Ginza, siya ay napromote bilang first lieutenant, sa kabila ng masamang reputasyon bilang sundalo. Nakakagulat, siya ay naging bahagi ng Rankers, isang elite group ng mga sundalo na inspirasyon ng US Army's Green Berets at Delta Force.
Sa isang usapan, sinabi ni Itami na mahalaga ang mga tamad dahil kung aalisin ang pinakatamad sa grupo, may papalit na magiging tamad din. Tumawa ang estranghero at sinabing, kung ang mga tamad na tulad mo ang may posisyon, tiyak na doom tayo. Hindi nagtagal, sumakay ang grupo sa isang bus at nagtungo sa lungsod. Namangha ang mga bisita mula sa Imperial Region sa modernong arkitektura, makukulay na markets, at mga puno na puno ng Christmas lights. Huminto sila upang bumili ng pormal na kasuotan bilang paghahanda sa pagbisita sa Diet Building. Pagkatapos ng mabilis na tanghalian, narating nila ang Senate Building, kung saan ipinakilala si Princess Pina sa assistant ng Prime Minister at Foreign Secretary. Pinaupo ang lahat sa kani-kanilang mga upuan habang ipinaliwanag ng assistant ang layunin ng pagpupulong, upang tiyakin na ang lahat ay nasa parehong pahina bago talakayin ang mahahalagang kasunduan. Habang tahimik na nakikinig si Princess Pina, hindi niya mapigil ang humanga sa modernong sistema ng Japan, iniisip kung paano makakasabay ang kanilang imperyo sa ganitong klaseng makapangyarihang sibilisasyon. Kumalat sa Japan ang balita na, matapos ang 4 na buwan mula sa Ginza Incident, gaganapin na ang unang question and answer session sa Diet. Kasama sa dadalo ang mga tauhan ng SDF mula sa Special Region at ilang mga refugees na inimbitahan para sa kaganapan. Sa gabi, habang nagsimula na ang deliberasyon, isang babae ang tumayo sa podium at inakusahan ang SDF forces ng kabagalan sa pagtugon, dahilan ng maraming nasawi sa dragon attack sa Ginza. Mahinahon namang ipinaliwanag ni Itami na masyadong malakas ang dragon at kulang sila sa firepower, dahil tumatalbog lamang ang kanilang mga bala sa scales ng dragon na kasing tibay ng tungsten, na may kakayahang huminga ng napakainit na apoy. Sinabi niyang ang laban sa ganitong klase ng halimaw ay hindi makatotohanang magresulta sa zero casualties, at nangangailangan sila ng mas advanced na mga sandata tulad ng railgun o gravet bomb. Nang tanungin si Lely kung may naranasan siyang abala sa refugee camps, sinabi niyang natutugunan ng SDF ang lahat ng kanyang pangangailangan tulad ng pagkain, tirahan, at espiritual na suporta. Tinanggihan din niya na ang SDF ay may kinalaman sa 150 casualties. Samantala, tinanong ng babae ang elf girl kung totoo ang kanyang mga tainga, at nang ipakita niya ito, nagwala sa tuwa ang mga tao sa crowd na ngayon lang nakakita ng isang tunay na elf. Nang tanungin siya tungkol sa dragon attack, sinabi niyang wala siyang maibabahagi dahil nawalan siya ng malay noong oras na iyon, na nagbigay ng mas maraming intriga sa press conference. Sunod na sinagot ni Rory Mercury ang mga tanong, at ang una ay tungkol sa kanyang pangalan. Nang tanungin siya tungkol sa buhay sa refugee camps, simple lang ang kanyang sagot. Paggising niya, nagdarasal siya, kumakain, pumapatay ng mga kaaway, at gumagawa ng mga alay para kay Emroy, ang Diyos ng digmaan. Nang tanungin tungkol sa ulat na nagsasabing 1/4 ng mga refugees ang namatay sa dragon attack habang walang casualty sa SDF, nagparinig ang babae na ang mga sundalong dapat sanay nag-alay ng kanilang buhay para sa mga tao ay mas inuna ang sariling kaligtasan, dahilan kung bakit nalagay sa peligro ang mga sibilyan. Napangiti ang babae, iniisip na naibunyag na niya ang tunay na kulay ng SDF forces, ngunit biglang sumigaw si Rory, tinawag siyang idiot sa harap ng lahat. Galit na sinabi ni Rory na ginawa ng Defense Forces ang lahat ng makakaya nila para protektahan ang mga refugees, itinago sila sa likod ng mga shield habang nakikipaglaban sa Fire Dragon. Dagdag niya, ano ba ang masama kung inuna ng mga sundalo ang kanilang buhay? Kung mamamatay sila ng walang kabuluhan, sino ang magpoprotekta sa mga ordinaryong tao na walang ginawa kundi magreklamo at magpahinga sa kanilang kaginhawaan? Aniya pa, ang SDF forces ay matagumpay na lumaban sa Fire Dragon at nakabalik ng buhay, kaya ang unang dapat gawin ng lahat ay papurihan sila. Idiniin din niya na ang squad ni Itami ay nakapagligtas ng 34 na refugees, at hindi niya maintindihan kung bakit hindi makita ng babae na ang buhay ng mga sundalo ay napakahirap at nagawa nila ang isang bagay na walang ibang kaya. Tinapos niya ang sagot sa pagtawag sa babae ng stupid and dumb. Halatang nainis ang babae sa sagot ni Rory, tinawag niya itong isang rude brat na walang respeto sa matatanda. Ininsulto pa niya si Rory dahil sa kawalan daw nito ng values at sinubukang turuan ito ng tamang asal ayon sa norms ng Japan. Ngunit nang makita ni Rory na masyado ng matapobre ang babae, handa na sana siyang turuan ito ng leksyon. Bago pa lumala ang sitwasyon, mabilis na pumagitna si Itami, kinuha ang mic, at sinabing, mukha mang masyadong bata si Rory para sa kanyang edad, pero siya ang pinakamatanda sa lahat ng naririto sa kwarto. Tumayo muli ang babae at tinanong kung ilang taon na si Rory.
Tumugon si Rory na siya ay 961 years old, habang si Tuka, ang elf girl, ay 165 years old. Kinuha ni Lely ang mic at ipinaliwanag na siya ay isang human na 15 years old, si Tuka ay isang rare species ng elf fairies na nabubuhay ng hanggang 1,000 taon, at si Rory ay isang demigod na tumigil sa pagtanda kaya't hindi applicable sa kanya ang konsepto ng lifespan. Sa sumunod na tanong, hiningi ng prinsesa na ibalik ang mga bihag na kinuha ng gobyernong Hapon pagkatapos ng Ginza incident. Sa kanilang pagbabalik, isinakay ni Itami ang mga refugee sa subway, at namangha sila sa makabagong teknolohiya ng tren na tumatakbo sa ilalim ng lupa. Sa Tokyo, sinalubong sila ni Komodo, na nagsabing kailangang palitan nila ng tren bilang bahagi ng undercover mission upang makakuha ng mahalagang impormasyon. Ngunit nang dumating sila sa Tokyo, nalaman nilang hindi gumagana ang subway dahil sa isang aksidente. Sinabi ni Komodo na mukhang may kinalaman ito sa mga taong posibleng umatake sa kanila. Pinayuhan ng isang informer si Itami na pumunta sa Akihabara, kaya dinala niya ang grupo sa bahay ng kanyang ex-wife, si Risa, upang manatili sa isang ligtas na lugar. Laking gulat ng lahat nang malaman nilang may ex-wife si Itami, at nagbiro pa sila kung paano nagawang pakasalan ng isang babae ang isang tulad ni Itami. Ipinaliwanag ni Itami kay Risa ang kanilang sitwasyon at ang posibleng panganib, ngunit sumagot si Risa na ayaw niyang madamay sa gulo, na sinang-ayunan ng lahat. Sinabi ni Itami na iniwan nila si Komodo sa daan dahil masyadong kainahinala ito at posibleng nag-leak ng impormasyon kaya't sinusundan sila. Kinagabihan, habang natutulog ang lahat, abala si Risa sa pagsusulat ng isang manga na kailangang ipasa kinabukasan. Isang sundalo ang nagtanong kay Risa tungkol sa kanyang relasyon kay Itami. Ipinaliwanag niya na sila ni Itami ay magkaibigan na lamang sa ngayon. Sinabi niya na hindi sila naghiwalay dahil sa pag-aaway, kundi dahil kakaiba sila bilang mag-asawa kumpara sa karaniwan. Kinabukasan, nagpa siya ang grupo na pumunta sa mga lugar na matao upang iwasan ang panganib, kaya't naghiwalay sila sa dalawang grupo. Sina Itami at Risa ang nanguna sa unang grupo para mamili sa Shibuya, habang ang isa pang sundalo ang sumama sa prinsesa at sa knight upang magtungo sa library para matutunan ang literatura ng Japan. Sa Shibuya, abala si Itami sa pagtulong kay Rory pumili ng damit at bumili ng trendy clothes para sa lahat. Samantala, nanlaki ang mga mata ng prinsesa sa gulat nang makita ang isang gusali na puno ng mga libro, isang tanawin na bago para sa kanya. Habang abala ang lahat sa kanilang sightseeing, dumaan si Itami upang makipagkita sa kanyang longtime mentor, ang dating defense minister ng Japan. Pagkatapos, nagtipon muli ang grupo sa subway at nagtungo sa hot springs para mag-relax. Matapos ang mahabang biyahe, narating nila ang hot springs, at tuwang-tuwa ang lahat na makapagpahinga at ma-enjoy ang mga paliguan. Ngunit hindi nagtagal ang kanilang katahimikan, biglang naramdaman ni Rory na parang may nanonood sa kanila. Nang tumingin siya sa bintana gamit ang kanyang matalas na mata, nakita niya ang isang lalaki na nakatayo 450 metro ang layo mula sa bathhouse. Ang lalaki ay isa palang sundalo na nagbabantay sa kanila. Agad itong nagulat sa kanyang mga boss, kabilang ang dating defense minister. Ipinahayag niya na isa sa mga bisita, si Rory, ay nakita siya mula sa ganong kalayong distansya, isang malinaw na indikasyon na hindi siya pangkaraniwang tao kundi isang napakadelikado at kakaibang nilalang. Hindi alam ng grupo na bukod sa mga sundalo, may isa pang secret military team na lihim na nagmamatsyag sa mga galaw ng mga bisita mula sa special region pati na rin kay Itami, malapit sa hot springs. Habang ang mga puwersang Hapones at dayuhan ay abala sa isang military training exercise, ang malalakas na tunog mula sa mga drills ay nagdulot ng abala kay Rory Mercury. Habang ang iba sa grupo ay mahimbing na natutulog, si Rory ay nanatiling gising. Ang tensyon sa paligid at ang ingay ay naging imposible para sa kanya na makapagpahinga. Kinagabihan, dumating ang biglaang utos mula sa Japanese military, na ipinatigil ang lahat ng training at iniutos na bumalik sa base. Ang desisyon ay malinaw na bunga ng isang political deal sa pagitan ng gobyerno ng Japan at ng mga dayuhang pamahalaan, na layong protektahan ang mga bisita mula sa special region at iwasan ang anumang gulo. Samantala, nasa loob ng bathhouse, si Rory ay nasa mahirap na posisyon dahil hindi niya mapigilan ang sarili mula sa paglapit kay Itami. Ang hindi komportableng Itami ay pilit na inililigtas ang sarili mula sa malisyosong Rory, ngunit patuloy siyang pinipin ito sa sahig. Sa kabutihang palad, isang tawag sa telepono ang nagligtas kay Itami. Agad niyang itinulak si Rory palayo at tumakbo papunta sa telepono. Nang tanungin ni Rory kung ano ang gamit na iyon,
ipinaliwanag ni Itami na ito ay isang cellphone, ginagamit upang tumawag para sa mahahalagang bagay. Napasimangot si Rory at sinabing ang kanyang mga gamit ay dapat matutong huwag sumingit sa maling oras. Binuksan ni Itami ang mensaheng natanggap niya mula sa Ministry of Defense, habang sa labas, ang mga sundalong Hapones at dayuhan ay nagkaharap. Bigla, tumalon si Rory mula sa bintana at bumagsak sa harapan ng dalawang magkatunggaling puwersa. Sa kanyang mabilis na pagkilos at gamit ang kanyang hand axe, madaling naiwasan ni Rory ang kanilang mga atake. Habang tumatakbo siya sa buong bilis, ang mga bala mula sa mga sundalo ay hindi siya natamon, bagkus ay nagdulot ng kalituhan at aksidenteng tumama sa isa't isa. Ang liksi ni Rory at ang kanyang hindi mahulaan na galaw ay nagbigay ng malaking abala sa parehong panig. Naging malinaw na ang dayuhang sundalo ay sinadyang ipadala upang harapin ang mga sundalong Hapones, ngunit tuluyang sinira ni Rory ang kanilang mga plano. Sa gitna ng kaguluhan, ginamit niya ang sitwasyon sa kanyang pabor, pinabagsak ang parehong puwersa at iniwang naguguluhan ang lahat. Isang sugatang sundalo ang nagawang magulat sa kanyang mga nakatataas, ipinaliwanag na nakaharap nila ang mga kakaibang bisita mula sa special region na napakadelikado. Samantala, sa loob ng inn, nakahiga si Itami sa sahig habang sumisigaw na magtago ang lahat dahil sa mga bala na bumabasag sa mga bintana. Ang tunog ng putok ng baril ay pumuno sa paligid, nagpapalala ng kaguluhan. Sinubukan ni Itami na unawain ang nangyayari, ngunit ang ingay mula sa labas ay lalo lamang nagdagdag sa kalituhan. Sa gitna ng kaguluhan, naririnig niya ang ligaw na tawa ni Rory, patuloy sa kanyang walang awat na pag-atake. Ang sabay-sabay na putok ng baril at walang humpay na galaw ni Rory ay nagpapakita na ang sitwasyon ay malayo sa kontrol. Matapos ang ilang sandali, lumabas ang grupo mula sa inn. Natakot si Risa, parang pasang nasindak, nang makita ang dugo at mga katawan sa paligid ng hot spring premises. Nang tanungin niya kung ano ang nangyayari, ipinaliwanag ni Itami na paparating na ang Public Safety Department, ngunit hindi na sila maaaring maghintay pa. Inutusan niya sina Tom Aida at Kurashi na kunin ang lahat ng kanilang mga armas at ihanda ang mga gamit ng grupo. Pinayuhan ni Tom ama ang prinsesa at ang Blonde Knight na magpalit ng damit at maghanda sa pag-alis. Lumapit si Itami kay Rory, nasugatan, at nag-aalala kung malubha ang kanyang tama. Ngunit kalmado siyang sinagot ni Rory na magre-regenerate ang kanyang katawan, idinagdag pa na ang mga demigods ay hindi namamatay. Pagsapit ng hating gabi, iniwan ng grupo ang hot spring area, masaya na walang sino man sa kanila ang seryosong nasaktan. Mabuti na lamang at pagmamayari ng Defense Ministry ang inn, kundi ay naging biktima na sila ng dayuhang puwersa. Habang naglalakad, nakita nila ang isang sasakyan na minamaneho ng isang driver mula sa Defense Forces. Agad na itinutok ni Itami ang baril sa sentido ng driver, inutusan siyang bumaba ng jeep. Nang maitaboy ang driver, ginamitan siya ni Lely ng kanyang magic upang patulugin. Kinuha ng grupo ang jeep at nagmaneho palayo, sinabi ni Itami na hindi sila pupunta sa Ginza region dahil delikado ito para sa kanila. Habang nagkakagulo ang lahat, galit na tinanong ni Tom si Itami kung bakit sila tumatakbo at nagtatago na parang daga. Matagal bago sumagot si Itami, at nang sa wakas ay magsalita, sinabi niyang hindi niya alam ang sagot. Dahil dito, galit na itinutok ni Tom ang kanyang baril kay Itami, nagbabantang tigilan ang kalokohan kung ayaw niyang barilin. Tanong naman ng prinsesa, ipinagbili na ba ako sa gobyerno ng Hapon? Sa loob ng 2 araw, ilang beses na tayong nagpalit ng sasakyan at destinasyon. Para tayong laging tumatakas, sinabi ng prinsesa na narito sila upang makipagkasundo sa pagitan ng Japan at ng Empire, isang misyon para sa peace talks. Ngunit nagsisimula siyang maniwala na may mga grupo na hindi nais ng kapayapaan at gustong magpasimula ng gulo. Matapos ang mahabang biyahe, narating nila ang military base ng Japanese Defense Forces upang magpahinga. Habang bumibili ng inumin ang 3 babae, tinukso ni Risa si Itami, tinatanong kung mas gusto ba niya ang elf na si Tuka, ang gothic na si Rory, o ang platinum blonde na prinsesa. Tumango si Itami sa lahat ng tanong, dahilan upang suntukin siya ni Risa sa ulo. Pagbalik nila sa jeep, ginamit ni Risa ang kanyang laptop upang suriin ang schedule para sa susunod na araw. Sinabi niya kay Itami na si Rory, Tuka, at Lely ay kailangang bumisita sa Ginza Memorial, at pagkatapos ay babalik sila sa special region. Masayang ibinalita ni Risa na naging tanyag ang kanilang mga sagot sa diet, at maraming tao ang naging tagahanga nila, na nagpapahiwatig na magiging mahirap para sa mga ahente na umatake sa kanila sa liwanag ng araw. Dagdag pa niya,
Haakin niya ang opisyal na website upang mag-upload ng karagdagang impormasyon bago magtanghali kinabukasan. Kinabukasan ng alas 10 ng umaga, nagulat ang buong Japan sa balitang biglaang pagbibitiw ng Prime Minister at ang kanyang pagkakaospital. Sa di kalayuan, nakaposisyon na ang mga dayuhang ahente, pinamumunuan ni Agent Graham, na may balak kidnapin ang mga bisita mula sa Special Region. Kasama ang mga ahente mula sa iba't ibang bansa, ginagawang mas mahirap ang misyon dahil nawalan na sila ng team sa Hot Springs at walang negosasyon na magaganap matapos ang pagbibitiw ng Prime Minister. Sinabi ni Graham sa kanyang koponan na kapag lumabas ang mga bisita, magdudulot sila ng kaguluhan sa crowd, puputulan ang mga TV connections, at kukunin ang target. Nang dumating ang grupo ni Itami sa Ginza Region, nagulat sila sa dami ng taong nag-aabang malapit sa gate upang makita ang mga bisita. Bago mapigilan ni Itami, tumalon si Rory mula sa jeep, at sinalubong siya ng masigabong sigawan ng crowd, parang nakakita ng isang real-life manga character. Binigyan siya ng mga tao ng bulaklak at regalo habang todo ang excitement ng mga tagahanga na makita ang isang bisita mula sa ibang mundo. Naramdaman ni Itami na kailangan nilang kumilos kaagad upang hindi masayang ang pagbibitiw ng Prime Minister at ang mga pagsisikap ni Risa. Tumalon siya mula sa van at inutusan si Risa na dalhin ang sasakyan at iwan ito kung saan, nangangakong magkikita sila sa lalong madaling panahon. Pagkatapos, inutusan niya sina Tom Aida at Kurashi na bantayan ang 5 bisita mula sa Special Region at sinabing, kung may tatangkang saktan sila, pwede kayong magpaputok. Habang gumagawa ng paraan ang crowd para sa grupo, iniulat ng mga news channel na dumating na ang mga bisitang nakitang sumagot sa diet. Matapos maglagay ng bulaklak sa mga memorial, babalik na ang mga ito sa Special Region. Napuno ang lungsod ng kanilang mga tagahanga, kamakaway, at nagbibigay ng bulaklak bilang pagsalubong sa kanilang mga paboritong bisita. Samantala, sa kabilang panig, si Graham ay labis na nababahala dahil hindi niya maituloy ang misyon dahil sa dami ng taong nakapaligid sa mga bisita. Biglang dumating si Komodo, ang pinuno ng public safety, at sinabi niyang naroon siya upang bantayan kung ano ang plano ng ibang mga bansa. Binalaan niya si Graham na pipilitin niyang itigil ang anumang masamang plano nito, sabay ipinaalam na inaresto na niya ang buong team ng mga CIA agents. Sa galit, tumawag agad si Graham sa kanyang mga superiors upang iulat ang pagkakaaresto ng kanilang mga ahente. Pagkatapos mag-alay ng dasal para sa mga yumao sa memorial, binuksan ang mga gates ng Ginza Region upang makaalis ang mga bisita pabalik sa kanilang empire, at sinalubong sila ng masigabong palakpakan mula sa crowd. Nang marating nila ang Special Region, masayang sinalubong si Itami ng kanyang mga kapwa-sundalo. Naging masaya ang grupo pagkatapos ng kanilang biyahe. Kinagabihan, sinabi ng prinsesa sa Blonde Knight na gagawin niya ang lahat upang wakasan ang digmaan. Ipinaliwanag niya na kung ipagpapatuloy ang laban, siguradong mawawala ang kanilang empire laban sa makapangyarihang puwersa ng Japan. Sumulat siya ng liham sa emperor upang ipahayag ang kanyang desisyon at nagpas siyang bumalik sa kabisera kinabukasan. Matapos ang 5 buwan mula sa insidente sa Ginza Region, ang labanan sa Atalaya, at iba pang mga kaganapan, naging tahimik ang Arnes Hill. Dahan-daang umunlad ang lugar ng mga refugee camps, naging isang abalang bayan kung saan nagsimula ang pagpapalitan ng kultura at kalakal sa lilim ng gate. Bumalik si Princess Pina sa palasyo upang itaguyod ang kapayapaan, kasama si Sugar Fuji, isang embahador mula sa Ministry of Foreign Affairs, upang simulan ang mga lihim na negosasyon. Sinabi ng prinsesa sa kanyang assistant na ang kaligtasan ng empire ay nakasalalay sa pagkakaroon ng kapayapaan sa Japan. Isang party ang idinaos sa tirahan ni Lord Cicero, isa sa pinakamahalagang tao sa empire at may malaking impluensya sa Senate. Ipinaliwanag ng prinsesa sa embahador na ang MOA clan ay mahalaga sa pagpapatibay ng kanilang kasunduan. Bagaman patuloy na ni-rebuild ng empire ang kanilang hukbo matapos ang massacre sa Arnes Hill, nakasalalay sa Senate kung magpapasya sila para sa digmaan o kapayapaan. Ang mga miyembro ng Senate na nais ng kapayapaan ay handang limitahan ang kapangyarihan ng emperor, na nagpasimula ng mapanganib na digmaan. Matapos ang hapunan, inakay ng prinsesa ang embahador upang makilala si Lord Cicero, isa sa mga pinakamaimpluwensyang tao sa kanilang lupain, para talakayin ang kinabukasan ng empire. Ipinakilala ng prinsesa ang embahador bilang isang kinatawan ng Japan, isang misteryoso at malayong bansa. Naakit sa bihirang pagkakataong ito, tinanong ni Lord Cicero ang embahador na ilarawan ang kanyang bayan. Buong pagmamalaking sinabi ng embahador na ang Japan ay isang magandang bansa na pinagpala ng 4 na natatanging panahon,
luntiang kagubatan, at dalisay na tubig. Bilang pagpapakita ng mabuting hangarin, iniharap ng embahador ang isang koleksyon ng mga regalo mula sa Japan bilang simbolo ng pagkakaibigan at respeto. Sinuri ni Lord Cicero ang mga regalo ng maingat, ang mga ito ay masining at detalyado, nagpapakita ng mataas na antas ng craftsmanship ng Japan. Napagtanto niya ang kahusayan at talento ng bansang ito, kaya't nakaramdam siya ng bahagyang pagsisisi sa pagmamaliit sa kakayahan ng Japan noon. Humingi siya ng paumanhin sa embahador sa hindi pagkilala sa tunay na potensyal ng bansa. Dahil sa kanyang pag-usisa tungkol sa malayong lupain na ito, tinanong ni Lord Cicero kung saan matatagpuan ang Japan. Ipinaliwanag ng embahador na ang Japan ay nasa kabila ng gate, isang mahiwagang portal na nag-uugnay sa kanilang mga mundo. Ngunit, idinagdag niya ang isang masakit na katotohanan, ang Japan ay kasalukuyang nasa digmaan laban sa Empire, ang naghaharing puwersa ng mundong ito. Nagulat si Lord Cicero sa rebelasyong ito, at agad siyang nabahala sa implikasyon ng mga aksyon ng prinsesa. Nagtaka siya kung bakit si Princess Pina, isang miyembro ng royal family ng Empire, ay palihim na nakipag-alyansa sa kanilang kaaway. Ang ganitong pagkilos, kung malantad, ay maaaring magresulta sa mabigat na parusa, o maging kamatayan. Napansin ng embahador ang pagkabahala ng Lord, kaya't mahinahong inilapag ang isang piraso ng papel sa mesa. Ang dokumentong iyon ay naglalaman ng mahalagang impormasyon, ipinapakita nito na ang pamangkin ni Lord Cicero ay kasalukuyang bihag sa Japan. Ipinaliwanag ng embahador na pumayag si Princess Pina na maging tagapamagitan sa pagitan ng Japan at ng Empire. Ang kanyang layunin ay makipag-ayos para sa patas na pagpapalitan ng mga bihag upang mabawasan ang tensyon at mailigtas ang maraming buhay. Ngunit ang planong ito ay nangangailangan ng suporta mula sa mga mahalagang kaalyado, kabilang si Lord Cicero mismo. Hinikayat ng embahador si Lord Cicero na suportahan si Princess Pina sa kanyang negosasyon sa Emperor. Ang tagumpay ng prinsesa ay nakasalalay sa suporta ng mga makapangyarihang tao tulad ni Lord Cicero, hindi lamang para sa kaligtasan ng mga sangkot kundi upang maitaguyod ang mas malalim na pag-unawa sa pagitan ng dalawang nagal-alabang bansa. Bilang kapalit ng kanyang suporta, tiniyak ng embahador kay Lord Cicero na aalagaan ng maayos ang kanyang pamangkin at gagawin ang lahat upang sila ay muling magkasama. Sandaling nag-isip si Lord Cicero, pinagnilayan ang tunggalian ng kanyang katapatan sa Empire at pagmamahal sa kanyang pamilya. Sa huli, pumayag siyang tulungan ng prinsesa, na pagtanto niyang hindi niya maaaring balewalain ang buhay ng kanyang pamangkin, at nakita niya ang potensyal para sa kapayapaan sa alyansang ito. Samantala, naglalakad si Itami at ang kanyang assistant sa bagong tayong bayan, masaya si Itami na ang dating mga refugee camp ay naging masiglang lugar. Ipinaliwanag ng assistant na ang mabilis na paglaki ng bayan ay nangangahulugan na kulang sila sa tao. Ang tanging dahilan kung bakit tumatakbo ang lugar ay dahil nagpapahiram ng mga katulong si Princess Mui, ngunit nagdudulot din ito ng problema dahil ang ilan sa mga katulong ay nagtatrabaho sa mga bar, at ang ilang kabataang sundalo ay nagiging regular na parokyana doon. Habang nag-uusap sila, nakasalubong nila si Rory, nakakapalayas lamang ng isang nakakaistorbong weirdo. Nagpunta sila sa isang malapit na bar upang kumuha ng inumin at doon nila nakita ang elf girl na tila may hinahanap. Kumaway ito sa kanila at nagpatuloy sa paghahanap. Ipinaliwanag ng medic sa team ni Itami na gabi-gabi ay umaalis ang elf girl upang hanapin ang kanyang yumaong ama. Sinabi ng medic na kailangan nilang pigilan ito dahil baka mapahamak siya kung magpapatuloy pa siya. Nang tanungin ni Mori kung dapat ba talagang pilitin ang elf girl na tanggapin ang realidad, sagot ng medic na kailangan nila itong gawin dahil ang mga tao ay hindi makakapamuhay para sa hinaharap kung hindi nila matatanggap ang katotohanan. Ngunit sinabi ni Itami na hayaan na lang ang elf girl na gawin ang gusto niya, dahil kung sila ang magbabalita tungkol sa pagkamatay ng kanyang ama, maaaring tuluyan siyang mawalan ng katinoan. Dagdag pa niya, malapit na silang bawiin mula sa special region, at mawawalan na ng mag-aalaga sa kanya. Dahil dito, malungkot na umalis ang medic, at bumalik sila sa base camp. Habang naiwan sina Rory at Itami, ikinwento ni Rory ang kanyang mga karanasan at pinayuhan siya na bigyang halaga ang buhay hanggat kaya niya. Biglang pumasok ang isang dark elf na nagngangalang Yao, galit na galit at sumisigaw sa bar, tinutuligsa ang mga tao dahil nag-aalok sila ng alak sa mga bata. Akala niya ay bata si Rory, kaya't kinausap niya ito ng masungit. Naiinis na si Rory, kaya't tinanong niya kung ano ang ginagawa ni Yao doon. Sagot ni Yao, siya ay anak ni Dean at naghahanap siya ng green people dahil kailangan niyang makipag-usap sa kanila. Nang makita si Itami,
inakusahan siya ni Yao na isang manyak dahil lasing si Rory. Sa halip na itanggi, nagkunwari si Rory na pinilit siyang uminom ni Itami, at nagtago siya sa likod ng elf. Nagalit si Yao at tila handang atakehin si Itami, kaya't nagtatakbo ito palabas ng bar para iligtas ang sarili. Tumalon si Rory sa bintana, habang si Yao ay nanatiling abala sa paghahanap kay Itami. Pagbalik ni Yao sa bar, muli niyang tinanong ang mga tao tungkol sa green people na kanyang hinahanap. Naintindihan ng mga tao sa bar kung bakit nagkunwari si Rory, gusto niyang iligtas si Itami mula sa galit ng Dark Elf. Ang hindi alam ni Yao, ang taong hinahanap niya ay siya mismo ang nagtaboy, ngunit walang sino man ang naglakas loob na ipagtapat ito sa kanya dahil natatakot sila kay Rory. Bilang pabuya, ipinakita ni Yao ang isang tunay na adamantite diamond, handang ihandog sa sinumang makakapagturo sa kanya sa green people. Nagtipon ang mga tao sa bar nang makita ang malaking diamond na dala ng Dark Elf. Sinabi nila na kahit sino ay kayang bumili ng lupa gamit ang napakahalagang batong iyon. Agad silang nagkagulo, nagtatalo kung sino ang dapat manguna sa Dark Elf patungo sa green people. Ngunit mahinahong sinabi ng elf na hindi sapat ang kanilang kakayahan para sa kanyang misyon. Kailangan niya ng isang taong makakapatay ng sugatang fire dragon. Nang marinig ang tungkol sa dragon, unti-unting umalis ang mga tao sa bar, nagdahilan at sinabing natatakot silang humarap sa isang halimaw na uhaw sa dugo. Gayunpaman, tiniyak nila sa elf na maaaring tanggapin ng isa sa green people ang kanyang alok at patayin ang dragon para sa kanya. Pagkatapos, lumabas din ang Dark Elf sa bar at sinimulang obserbahan ang paligid. Sa kanyang pakikinig, narinig niya ang malumanay na awit ng mga wind spirits, ang dalisay na agos ng tubig, at ang preskong hangin. Ang luntiang kagubatan ay makapal at sagana, natagpuan niya ang isang tahimik na lugar kung saan siya humiga upang magpahinga, patuloy na pinapalakas ang loob niya na sa wakas ay makakahanap siya ng makakapatay sa dragon at makakaganti para sa kanyang lahi. Kinabukasan, nagising ang Dark Elf sa tunog ng mga fighter jets ng Japanese Defense Forces. Habang tinititigan ang mga ito, napagtanto niyang sila ang green people na kanyang hinahanap. Naramdaman niya ang ginhawa at pag-asa na ang kanyang lahi ay maliligtas. Lumabas ang nakaraan kung bakit siya naghahanap ng tulong, ilang buwan ang nakalipas, sinalakay ng Fire Dragon ang Schwarz Village, ang nayo ng kanyang lahi, gamit ang naglalagablab nitong hininga. Nasunog ang mga tao at mga tahanan, nag-iwan ng higit sa 220 bangkay at mga sugatang nakahandusay sa kagubatan. Ang nayon ay naging tigang na lupa, punong-puno ng abo at kasawian. Sa desperasyon, nagdaos ng pulong ang natitirang mga tao ng kanyang lahi upang humanap ng solusyon sa problema. Naglagay sila ng pag-asa kay Yao, ang pinakamalakas at pinakamatalino sa kanila, na minsang nakapagtaboy sa dragon matapos sugatan ito at maputol ang isang braso nito gamit ang kanyang espada. Ngunit sa labanang iyon, nawala lahat ng mahal sa buhay ni Yao, kasama na ang kanyang mga kaibigan at ang kanyang kasintahan. Bilang pagkilala sa kanyang lakas at tapang, binigay sa kanya ng kanilang angkan ang pinakamahalagang yaman nila, ang adamantite diamond, at inatasan siyang hanapin ang green people. Sa kasalukuyan, napagtanto ni Yao na ang green people na kanyang hinahanap ay ang Japanese Defense Forces, at ipinangako niya sa sarili na babalikan ng kanyang lahi dala ang kanilang pag-asa at kaligtasan. Sinundan ni Yao ang landas ng helicopter at tumakbo patungo sa base camp ng Japanese Defense Forces. Pagdating sa entrada, sinalubong siya ng 2 gwardya. Sinubukan niyang ipaliwanag ang nangyari sa kanyang nayon at ang pananalasa ng Fire Dragon, ngunit hindi siya maintindihan ng mga gwardya dahil sa hadlang sa wika. Labis itong ikinadismaya ni Yao, ngunit naalala niya si Itami, na nakita niya sa bar at tila nakakaintindi ng kanyang wika. Desperada siyang naghanap ng mga tao na makakapagturo kay Itami, ngunit mga tulisan at si Rory lamang ang nakatagpo niya, at si Rory, sa halip na tumulong, gusto lamang magpasaya kasama niya. Habang naglalakad, napadpad si Yao sa isang tindahan na madalas puntahan ng mga sundalo ng Defense Forces. Ang tagapamahala ng tindahan ay isang dear girl, at agad na lumapit si Yao upang humingi ng tulong na makipag-usap sa mga sundalo. Pinakita ng dear girl kay Yao ang isang pulang libro, na nagsisilbing gabay para makipag-usap sa green people. Ipinaliwanag niya na ang librong ito ay ibinibigay ng libre sa lahat ng nagtatrabaho roon. Nakiusap si Yao na ibigay sa kanya ang libro, ngunit tumanggi ang dear girl dahil maaaring mawalan siya ng trabaho. Habang nagaganap ang komosayon, dumating ang 2 sundalo. Agad nilang napansin si Yao at natukoy na siya ang elf na matagal na nilang hinahanap.
Ilang sandali pa, tinawag nila si Lely upang tumulong sa pagsasalin ng wika. Nang pumasok si Lely, naupo siya sa harap ni Yao at hiniling na sabihin nito ang kanyang nais. Lumuhad si Yao at nakiusap kay Lely na tulungan siyang maghatid ng mensahe sa mga sundalo, isang panawagan upang iligtas ang kanyang lahi mula sa Fire Dragon. Nang marinig ito, dinala ni Lely si Yao sa harap ng general. Ipinaliwanag ng general na hindi niya matutulungan si Yao dahil ang kagubatan niya ay nasa labas ng teritoryo ng Empire. Bilang isang dayuhang hukbo, hindi sila maaaring pumasok doon ng walang pahintulot, dahil ang pagpasok ay maituturing na deklarasyon ng digmaan. Idinagdag niya na dapat nang itigil ni Yao ang kanyang kahilingan. Ngunit mariing sinabi ni Yao na hindi niya kailangan ng buong hukbo, ilan lamang na kayang talunin ang dragon. Tumanggi pa rin ang general, sinasabing hindi niya maibibigay ang ganoong utos dahil para na rin niyang itinulak ang kanyang mga tauhan sa bingit ng kamatayan. Habang nasa jeep pabalik sa kagubatan, kasama si Lely si Yao, na tahimik na nakatingin sa malayo, halatang malungkot. Sinabi ng driver na maaaring si Itami ang makatulong sa kanya. Siya ang tipo ng tao na gagawin ang lahat para mailigtas ang mga mahalaga sa kanya, ani ng driver. Nang makarating sila sa isang tea shop na kilala sa tsaa para sa depression at anxiety, si Yao ay tuluyang napaiyak. Hinagulgol niya na hindi niya kayang bumalik sa kanyang nayon nang walang tulong mula sa mga sundalo. Ang kanyang lahi ay umaasa sa kanya, umaasang dadalhin niya ang Green People upang iligtas sila, ngunit ngayon ay tila wala siyang maibibigay. Malapit sa kanilang mesa, narinig ng mga military commanders ang kwento ni Yao. Nag-usap-usap sila, desperado ring mag-isip ng solusyon upang matulungan ang kanyang lahi. Isa sa kanila ang nagmungkahi na gamitin ang minimum force upang talunin ang Fire Dragon, magpapaputok sila ng missiles upang sugatan ito at magpapadala ng infantry para kumpirmahin na patay na ang halimaw. Matapos ang kanilang tea break, nagpaalam si Lely kay Yao at sinamahan siya patungo sa lokal na opisina, kung saan nagtatrabaho ang isang elf girl bilang manager. Masayang binati ni elf girl si Yao, sinabi na narinig niya ang tungkol dito mula kay Lely. Iminungkahi ng elf girl na dalhin si Yao sa dormitoryo upang magpahinga. Samantala, sa gitna ng kagubatan, nagkita sina Itami at Princess Pina. Umupo sila upang mag-usap, at ikinwento ng prinsesa ang lahat ng nangyari simula nang bumalik siya mula sa Japan. Isinalaysay niya ang mga hamon at pagbabago sa kaharian at kung paano ito umunlad simula nang umalis si Itami. Habang nagkukwentuhan sila, kinuha ng prinsesa ang isang romance manga na kamakailan lang niyang natanggap mula sa Japan. Napagtanto ni Itami kung gaano kalaki ang impluwensya ng kulturang Hapon sa Royal Palace. Maging ang mga knights na nagtatrabaho roon ay nasisiyahan na rin sa pagkain ng Japanese food, pati na rin sa mga matamis na dessert at tsaa. Ang palasyo ay tila nagiging mas kahawig ng Japan sa bawat araw. Tahimik na nakinig si Itami, naaliw sa kwento ng prinsesa. Hindi niya inaasahan ang ganitong pagtanggap sa kulturang Hapon, ngunit habang naririnig niya ang higit pang detalye, mas nauunawaan niya kung paano tinanggap ng kaharian ang mga bagong tradisyong ito. Ngumiti ang prinsesa habang pinag-uusapan kung paano niya natutunang pahalagahan ang mga bagay na ito, ngunit idinagdag na patuloy siyang may malalaking responsibilidad na kailangang gampanan. Nakatuon ang prinsesa sa pagdadala ng kapayapaan sa pagitan ng Empire at ng Japan, umaasang darating ang araw na magkaisa ang dalawang bansa sa pagkakaisa. Sa isang mainit na pamamaalam, sinabi niya kay Itami na malayo pa ang kanyang tatahakin ngunit handa siyang harapin ang mga hamon. Umalis si Itami mula sa kagubatan, puno ng layunin, habang sumakay siya sa kanyang karwahe. Ang medic na kasama niya ay nagbahagi ng magandang balita, nagpasalamat ang mga bata mula sa Kota Village para sa tulong niya sa pagliligtas sa kanila. Nakaramdam si Itami ng malalim na kasiyahan, nalaman na ang mga bata ay ligtas at natututo na rin ng wikang Hapon. Habang patuloy ang biyahe, nakatingin si Itami sa bintana, pinagmamasdan ang nagbabagong tanawin. Ngunit ang kanyang isipan ay malayo, nagmumuni-muni sa hinaharap. Tahimik siyang ngumiti sa sarili, alam na ang kanyang trabaho ay malayo pa sa pagtatapos. Subalit naniniwala siyang posible ang kapayapaan at ang kanyang pagsisikap ay may maidudulot na pagbabago. Sa kanyang puso, determinado siyang magdala ng kapayapaan sa pagitan ng Japan at ng kaharian. Alam niyang mahirap ang misyon, ngunit tiwala siyang ang hinaharap ay puno ng pag-asa para sa parehong bansa. Habang nagbabago ang tanawin, gayon din ang kanyang mga iniisip. Mananatiling nakatuon si Itami sa mas malaking layunin, na may pananampalatayang bawat hakbang ay nagdadala sa kanya ng mas malapit sa mithiin ng kapayapaan.
Ang pagkakaisa ng dalawang bansa ay lalong tumitibay, at naniniwala siyang darating ang araw na sila ay magtutulungan bilang tunay na magkaalyado. Sa pagtatapos ng araw, tahimik na ngumiti si Itami habang iniisip ang lahat ng kanilang natupad at ang marami pang kailangang gawin. Sa kanyang puso, buo ang kanyang paniniwala na ang kinabukasan ay maliwanag para sa Japan at sa kaharian. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe at panoorin ang iba pang video na makikita sa iyong screen.